Maagang binulabog si Athena ng kanyang alarm clock pasado alas 5 ng umaga. Oras na naman para pumasok sa trabaho. Matapos iyon patayin, dagling nag-inat ang dalaga bago tuluyang bumangon sa higaan. Binuksan kaagad ang bintana sa kanyang silid. Napansin niyang medyo madilim pa. At dahil December ngayon, malamig ang paligid at may panakanakang pag-ulan. Kahapon ngayon naabutan siya habang pauwi at nag-aantay ng taxi sa waiting shed. Ang hirap talaga ng walang boyfriend. Wala na nga naghahatid. Wala pang sumusundo. Pagpaparinig sa kanya ng kaibigang si Summer. Palibhasa kasi may kabi-kabilaan itong boyfriend na hindi malaman kung paano bibigyan ng oras. Kahit nag-iisa naman siya sa buhay, masaya pa rin ang dalaga. Komportable itong walang love life. Tanging pamilya sa probinsya ang kanyang inspirasyon kaya nagsisikap siya dito sa Maynila. Kapag nakagraduate naman si Abby, magkakaroon na siya ng kasama dito sa kanyang inuupahang kwarto dahil dito niya planong papasukin ito sa trabaho. Kaya ngayon, doble kayod dahil kolehiyo na ang kanyang bunsong kapatid kaya anumang panunod yun ng kaibigan, hindi niya ito papatulan. Ang goal niya sa buhay ay mapatapos sa pag-aaral si Abby. Nang sa gayon, huminto na sa pagtatrabaho sa bukid ang kanilang ama dahil naaawa siya rito. Kapag pareho na silang may trabaho ni Abby, pareho na sila makakatulong sa mga ito. Athena! Mula sa baba ay kaway ni Aling Corazon sa kanya. May-ari ito ng kanyang inuupahang apartment. Hindi man kalakihan, malapit naman iyon sa kanyang pinapasukan. Kaya niya iyon nagustuhan, isang sakay lang at wala pang 10 minutes, nasa trabaho na siya. Bukod dun, mabait ang kanyang kahera. Walang bawal, kaya nga minsan nakakatulog sa kanyang apartment ang kaibigang si Summer kapag may pinagtataguan itong boylet. Magandang umaga po, bati niyang dumungaw. Nagluto ako ng almusal, 15 pesos lang. Sige ho. Bagaman nagsasawa na siya sa araw-araw na pansit, napipilitan siyang bumili. Kung minsan iyon na lang ang binabaon niya sa opisina dahil kape lang naman siya sa umaga. Minsan nga, si Summer ang kumakain ng baon niyang pansit. Sige, daanan mo na lang sa tindahan ha. Kumaway ito't tumalikod na patungo sa kabilang silid. Matapos isara ang kortina, kinuha niya na ang nakasabit na towel sa gilid ng pintuan tsaka lumabas ng kanyang silid. Nasa may kusina kasi ang banyo, katabi ng lababo, sa halip na sa loob mismo ng kwarto. Nagsalang muna siya ng tubig sa kalan bago nagtungo sa banyo. Paglabas niya ay kumukulo na yun. Magtitimpla muna siya ng kape't hihigop habang nagbibihis para hindi siya gagahulin sa oras. O Athena, tamang-tamat na ibalot ko na ang order mong pansit. Dinagdagan ko pa yan ha. Malayo pa siya sa tindahan ng kahera. Natanaw na kaagad siya nitong paparating. Ngumiti siya at kumuha ng pambayad sa kanyang wallet. Nga pala, may mga pabango ako dito. Buwan na naman ng bayad, kaya okay lang, sakto sa araw ng sahod mo. Kumuha ka na ng 3. Napakabango nito Athena. Huwag kang mag-alala, hindi ka lugi. Bale, 150 lang isa, total naman kukuha ka ng 3. Ibibigay ko na lang sa'yo ng 400, discount ko na sa'yo yung 50 pesos. Habang nakangiti, saad ng kanyang kahera at sapilitang iniabot sa kanyang isang supot na naglalaman ng mga pabango. Napangiwi siya na hindi man lang nakasagot sa tuloy-tuloy nitong pagsasalita. May itinatabi naman siyang pera. Ang kaso, aanhin naman niya ang pabango. Unang-una, hindi siya gumagamit nun. Pero paano pa siya makakatanggi sa ginang kung halos ipagduldulan sa kanya ang mga ito? Aling Corazon, wala po akong budget ngayon. Alam niyo namang kababayad ko lang ng renta. Ganoon man, sinubukan niyang tumanggi. Ngumiti ito sa kanya. Sabi ko nga, 1 month to pay. Pwede mong hulugan kung hindi mo kaya. Tsaka heto pa, may pahulugan akong panty. Soen yan, matibay. Hindi mo pagsisisihan. Yan ang gamit ko. Pagkuway ipinakita pa sa kanya ang garter ng suot nitong panty. Doon na siya sunod-sunod na napailing nang makitang ibabalot iyon. Naku, hindi na po malilate na po ako. Wika niya at nagmamadali ng tumalikod. Athena, sandali. 300 lang to. Pwedeng hulugan. 1 month to pay din. Pahabol pang sigaw sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang nakasakay ng taxi. Napabuntong hininga pa siya habang tinitignan ng bit-bit na pabango at pansit. Wala naman talaga siyang problema sa kanyang tirahan kundi sa kanyang kahera mismo kung ano-ano kasing inaalok sa kanya. Araw-araw na lang, ultimo tabot timba na gamit niya sa bahay ay sa kahera niya nabili. Mahirap itong tanggihan. Siya na nagtitipid dahil kailangan na naman niyang magpadala ng pera sa probinsya ngayong katapusan.
Miss, nandito na tayo. Sa lalim ng pag-iisip ni Athena, hindi niya napansin ang paghinto ng taxi na sinasakyan sa tapat ng kanyang pinapasukang building. Salamat kuya. Kumuha agad siya ng pambayad at inabot sa driver tsaka bumaba ng taxi. Bit-bit ang kulay dilaw na supot ng pabango na pumasok sa gusali. Ang aga-aga na kasimangot, wala pa rin bang dilig? Salubong sa kanya ni Summer na nakangiti pagdating niya sa kanyang cubicle. Nang makita ang magandang mood ng kaibigan, nahawa siya at may biglang pumasok sa kanyang isip. Saglit inilapag ni Athena ang kanyang bag at binulatlat ang bitbit na supot na may lamang pabango. Try mo nga tong isang pabango bes, kapag nagustuhan mo, kunin mo na lang ng 150. Pagbaba ka sakali niya. Na-curious naman ito. Matapos siyang irapan, kinuha ang isang pabango at binuksan bago nagwisik ng konti sa pulsuhan. Panglalaki. Pero sige, dahil malapit na ang birthday ni Roland, sige kukunin ko na, pangreregalo ko na lang sa kanya. Bumunot ito ng pera at inabot sa kanya agad ang 150 pesos. Siya naman ay napamulagat pa na hindi makapaniwalang inabot ang pera. Salamat, nangingiti na siya ngayon. Oh, may pabango rito, baka gusto niyong bumili. Inalok pa ni Summer ang mga ka-office mate nila. Lumapit naman si Anna at Norlie. Wala pa ang boss nila kaya malaya niyang naibenta ang 2 pang pabango. Mukhang kinulang pa dahil nagtanong pa si Vanji at si Sol. Pero nangako siyang bukas magdadala ulit ng pabango dahil may 6 nang nag-order. Mukhang kumita pa ata siya. Kaya naman napapangiti na si Athena. Bakit nga ba hindi niya gawing sideline ng pagbebenta? Dagdag kita niya rin yun. Malaking tulong sa pag-aaral ng kanyang kapatid na si Abby. Muli ay napangiti si Athena. Kinagabihan, pasado 7:00 na ng gabi siya nakauwi dahil kinailangan niyang mag-overtime. Si Summer ay naunang umuwi dahil hindi naman ito ugaling mag-sideline. Hindi tulad niyang kahit anong pwedeng racket, basta makatulong sa pamilya ay gagawin niya. Pagod siyang humilata pagdating sa kanyang apartment. Nananakit ang kanyang likod sa maghapong trabaho. Sa pagod nga, hindi na malaya ni Athena na nakaidlip siya at pasado 11:00 na ng gabi nang siya ay magising. Kung hindi pa nga kumalamang kanyang tiyan, hindi pa siya magigising. Pupungas-pungas na bumangon at nagtungo sa banyo para maghilamos. Tinitigan niya rin ang lagayan ng grocery. Maigit may cup noodles pa siyang natitira. Yun na lang ang nilagyan niya ng mainit na tubig para sa hapunan. Pabalik na sana si Athena sa kanyang silid nang may maulinigang kumakalaskas sa kanyang pintuan. Tulog na ang lahat kaya imposibleng kapitbahay niya iyon. Isa pa wala siyang kaklose na kapitbahay at sa tagal niya dito wala siyang nakakausap na ibang tao bukod kay Aling Corazon. Inilapag niya muna ang kanyang bitbit na cup noodles bago pinulot ang tubo na nasa gilid ng pinto. Kung masamang tao yun at balak siyang pagnakawan, sisiguruhin niyang tulog agad kung sino man yun. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto habang mahigpit na nakahawak ang isang kamay sa pamalo. Kinakabahan siya sa kanyang gagawin. Ganoon na lang ang gulat niya nang bumulagta sa kanyang harapan ang lalaking duguan bago pa man niya ito nahampas ng hawak na tubo. Saglit na natulala lamang si Athena sa lalaking duguan na ngayon ay wala nang malay na nakahandusay lang sa sahig. Natutup niya ang bibig habang takot na takot itong tinignan. Sa kawalang maisip gawin, pinulsuhan niya ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag nang matuklas ang buhay pa nga ito. Daplis lang naman pala ang sugat nito sa braso kung saan nagmumula ang maraming dugong umaagos. Hindi niya naman pwedeng pabayaan ng lalaki, lalong ayaw niyang mag-abala sa mga taong natutulog na. Marahil siya ang nasa unang pinto kaya't napadpad ito sa kanyang silid. Isinara muna ni Athena ang pinto tsaka hinayaang nakahiga ang lalaki. Kumuha siya ng medical kit, pagkuway alanganing umupo sa tabi nito at tinignan ng muka ng estrangherong lalaki. May maamong muka, matangos na ilong at may mga bagong saltang balbas. Mukha namang hindi masamang tao, para pang ang biktima ito ng napagtripan sa kanto. Pero imposible namang hindi ito marunong lumaban, napakalaki nitong tao. Napapailing si Athena sa nilalaman ng kanyang isip. Iintay na lang niyang magising ito bago interviewin. Minabuting linisan na muna niya ang sugat nito bago maubusan ng dugo ang lalaki. Matapos linisin ang sugat na tila nagmula sa daplis ng bala, nilagyan niya iyon ng benda, tsaka lang huminto sa pagdurugo ang mga iyon. Pagkatapos, tsaka niya binigyan ng pansin ang cup noodles. Nagugutom na nga pala siya.
Iniwan niya ang lalaki at umupo siya sa single sofa. Habang sumusubo, hindi niya maiwasang titigan na muli ang kanyang intruder. Naroon na naman ang katanungan sa kanyang isipan kung sino ang kaaway nito na siyang nanakit sa lalaki, pero wala siyang makuhang sagot sa kanyang isipan. Matapos kumain ay naglinis na ng katawan at natulog na muli sa kanyang silid. Hinayaan na lang ang lalaki magpahinga sa sala. Total naman ay safe na ito sa loob ng kanyang bahay. Kinabukasan paggising, nakita niya nang nakaupo sa silya ang lalaki. Saktong paglabas niya ng silid, nagkasalubong ang kanilang titig. Hindi siya nakapagsalita, kundi na estatwa siyang napapatingin sa gwapong mukha ng lalaki. Tama, gwapo ito. At gumapang ang titig ni Athena sa mabato nitong katawan na ngayon ay walang suot pang itaas, gawa ng hinubad nitong damit na may mantsa ng dugo. Nabilang niya kaagad kung ilang pandesal ang mayroon nito sa tiyan. Narinig niyang tumikim ang lalaki, kaya naibalik niya sa mukha nito ang kanyang paningin at saka niya lang din napagtanto na titig ito sa kanyang dalawang bundok na walang sapin pang ilalim. Kagigising niya lang pala at hindi naman niya inaasahang gising na ang estrangherong lalaki. Madali niyang tinakpan ang kanyang harapan at agad bumalik sa kanyang silid at nagbihis. "Sino ka?" Pagtataray niyang tanong nang muling lumabas sa kanyang kwarto. "May gustong pumatay sa akin." Diretsong tugon ng lalaki. "Di ko alam kung saan pupunta. I'm sorry kung naabala kita, kaya dito ko napadpad." Bigla siyang kinabahan dahil sa takot. Sa pagtatago nito sa bahay niya, maaaring siya'y madamay. "May kaaway ka?" Nahihintakutan niyang tanong. Umiling ang lalaki. Sinong may gawa sa'yo niyan?" Tinignan niya ang braso nitong may daplis. "Hinabol ako ng mga taong pinagkakautangan ng ama ko." Paliwanag ng lalaki. "Kailangan ko ng tulong mo. Wala na akong ibang malapitan. So please, kung pwede, hayaan mo kong pansamantala dito." Dagdag pang pakiusap ng lalaki. Hindi alam ni Athena ang sasabihin, ni hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Paano siya magtitiwala? Baka pati siya delikado sa mga kaaway nito. Nang hindi siya sumagot, tumayo ito at siya'y nilapitan. Blanko naman ang utak niya habang nakatingin sa lalaking palapit sa kanya. "Ako si Adam Segovia." Pagpapakilala nito sa kanya. Mahabang kwento kung paano ako napadpad dito, pero gusto kong marinig na pumapayag kang dumito muna ako pansamantala. Ang sabi ng lalaki. Napaigtad siya nang hawakan nito ang kanyang palad. Tila napaso naman at binawi kaagad yun. "Sige, 2 araw lang, pagkatapos nun umalis ka na dito." Tugon niya na para bang napipilitan. Kahit naman gwapo ang lalaking ito, hindi siya pwedeng magtiwala agad-agad sa lalaki. "Salamat, pangako hindi ako magtatagal." Nahinto muna ito sa pagsasalita. "Ikaw, anong pangalan mo?" Pagkuway tanong ng lalaki. Nagpakilala naman kaagad si Athena. Pagkatapos, kumayak na siya para pumasok sa trabaho. Nagluto at naligo tsaka nagbihis. "Bahala ka na dito sa bahay, kailangan kong magtrabaho." Inabot niya ang susi ng bahay bago tumalikod. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang ang bilis niyang tinanggap ang lalaki sa kanyang bahay. Kahit kalakip nito, magiging delikado ang kanyang buhay. Samantala, sinundan naman ng tingin ni Adam si Athena hanggang sa makalabas ito ng bahay. Inabangan niya ring makasakay ng taxi ito bago tinawagan si Rome, ang matalik niyang kaibigan. Galing siya rito kagabi pero nasundan siya ng 3 armadong lalaking gustong pumatay sa kanya. 1 linggo na ang nakakalipas simula na makatakas siya sa mga taong ito na nais kumitil sa kanyang buhay. Aminado siyang pagkatapos malugi ng kanilang company, siya ang binalikan ng mga inutangan ng kanyang ama. Nalulung ito sa sugal hanggang sa ang mansyon nila na wala kasabay nito. Sa dami ng problema, mas pinili ng kanyang ama na magpatiwakal at heto, binalikan siya ng mga taong pinagkakautangan ng kanyang ama. Wala na ngang natira sa kanya, nais pa siyang iligpit ng mga taong hindi kilala. Gustuhin mang sisihin ng ama, subalit paano, wala na ito. Hindi niya ito nakausap sa kahit huling pagkakataon. Kung ipapapulis naman niya, sino ang kanyang ituturo? Ni hindi niya kilala ang mga pinagkakautangan ng kanyang ama. Pati ang kaisa-isang kapatid ng kanyang ama, galit na rin dito dahil may malaki pala itong utang sa kanyang tita Lucy. Isang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar ni Athena kagabi dahil siya'y hinabol. Pinaputukan at nadaplisan. Kung may pera sana siya, baka nabayaran niya na ang mga ito.
Subalit malaki ang 5 milyon. Saan siya kukuha ng pera? Simula nang mamatay ang kanyang ama, pati buhay niya ay naging delikado na rin. Hindi niya alam kung saan siya ligtas. Kailangan niya makahanap ng pera sa lalong madaling panahon para mabayaran ang pinagkakautangan ng kanyang ama dahil hindi naman siya pwedeng magtago na lang habang buhay. Hello bro, nasan ka ngayon? Tanong ni Rome sa kabilang linya nang sagutin ang kanyang tawag. Ligtas ako Rome, magkita tayo. Kailangan ko ng damit, pansamantala, hindi mo na ako uuwi sa bahay. Ganun ba? Pero saan ko naman dadalhin? Baka masundan ako at mahuli ka na naman. Delikado ang buhay mo Adam. Sabi nito na tila nag-aalala pa. Pagkuway sinabi niyang iwan na lang nito sa isang lugar ang bag na naglalaman ng damit, tsaka niya na lang kukunin kapag nasigurong walang nakasunod dito. Sa totoo lang, napakahirap ng kanyang kalagayan ngayon. Salamat kay Athena na tinanggap siya. Matapos nilang mag-usap ay agad dumalis upang kunin ang mga damit na hinihingi niya kay Rome. Sarado ang bahay pag-uwi ni Athena galing sa trabaho sa hapong yun dahil dito nakahinga ito ng maluwag sa isipang nakaalis na ang kanyang intruder. Ay kalabaw! Pero napahiyaw siya sa gulat nang kusang bumukas ang pinto, saktong pipihitin niya na sana at pahablot siyang ipinasok sa loob ng bahay. Akala niya nakaalis na ito pero mukhang hindi pa pala. Sa pagkagulat niya, napasandal siya sa nakapinid na pintuan. Takang-taka sa ginawa nito. May taong umaaligid sa bahay mo. Mukhang nasundan ako kanina. Saad ng lalaki. Hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha nito. Ang lapit kasi ni Adam sa kanya, halos dangkal na lang at parang kay init ng katawan ng lalaki. Sandali, patulak niya itong inilayo. Lumabas ka ba kanina? Tinakpan nito ang kanyang bibig. Sa halip na sagutin ang tanong niya, mas lumapit pa ito sa kanya at magkadikit na ngayon ang kanilang katawan nang makarinig ng katok mula sa labas ng pinto. Pareho silang natigilan habang nakatitig sa isa't isa kung bakit tila na magnet siya sa kanyang kinalalagyan. Kung kanina, dangkal lang ang pagitan ng mukha nilang dalawa. Ngayon ay wala na. Gumapang na yata lahat ng init nito patungo sa kanya at ngayon naipon sa magkabila niyang pisngi. Athena, nandyan ka ba? Katok mula sa labas ng pinto. Naitulak niya si Adam dahil boses pala iyon ni Aling Corazon. Mabilis siyang lumabas para makaiwas na rin sa lalaki at sa kakatwa niyang nararamdaman habang magkadikit ang kanilang mga katawan. Ano ho yun Aling Corazon? Habang kinakalma ang kaba sa dibdib ay tanong niya. Kasi may lalaki ako nakitang pumasok dyan sa kwarto mo kanina. Pagdududa nito at pasilip-silip pa ang babae sa nakapinid na pinto. Ho? Oo, may kasama ka ba dyan sa kwarto mo? Naku, hindi niya na naituloy ang sasabihin nang bumukas bigla ang pinto at iniluwa si Adam. Magandang hapon po. Ako po si Daniel, boyfriend ni Athena. Pagpapakilala ni Adam sa kanyang kahera. Nanlaki pa ang kanyang mata na tumingin dito. Si Aling Corazon naman namulaklak ang mga mata na tumingin sa gwapong binata. Ay siya, ganoon ba? Naku, walang problema. Paborito kong border itong si Athena. Bukod sa maganday, napakabait pa. O siya sige, baka nakakaabala na ako sa inyong dalawa. Pakanta-kanta pa itong tumalikod. Siya naman, pahablot na muling ipinasok si Adam sa loob ng bahay. Bitiwan mo nga ako, sinungaling. Singhal niya sa lalaki, tsaka pahablot na binawi ang kanyang isang kamay na hawak nito. Pero napaunat siya sa kanyang kinatatayuan nang silin siya nito ng halik sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata bilang reaksyon, kasabay ang marahas na pagsinghap. Nanulak din ang kanyang mga kamay pero ikinulong siya nito sa mga bisig ni Adam. Parehong hindi gumagalaw ang labi nila, bagaman damang-dama niya ang init na nagmumula sa malambot nitong labi. Hayan ha, simula ngayon, girlfriend na kita. Nilagyan ko na ng silyo yung labi mo. Tanda na sa akin ka na, okay? Matapos siyang halikan, pinisil nito ang kanyang kabilang pisngi tsaka iniwan matapos ngitian na para bang wala lang. Ang bilis ng mga pangyayari, ni wala siyang nasabi. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan at ang nakakainis, mukhang nagustuhan niya pa ang halik ng lalaking estranghero. Bakit ganoon?
Kalaunan, kumilos siya at tinungo ang kanyang silid habang dama pa ang panginginig ng kalamnan dahil sa halik ng lalaki. Hindi niya maiwasang kapain ng kanyang labi. Si Adam ang first kiss niya. Athena, napaigtad siya sa pagkalipas ng 1 oras. Kumatok si Adam. Naiinip na marahil ito sa labas at walang makausap. Sakto namang nakabihis na siya. Hanggang kailan ka ba talaga dito? Naiinis niyang tanong sa lalaki pagbukas niya ng pinto. Hindi niya makalimutan ang kapangahasan nito kanina. Oo nga't nagustuhan niya ang halik pero hindi pa rin tamang gawin ito yun sa kanya nang walang paalam. Dahil sa ginawa ni Adam, nawala na siya ng tiwala rito. Baka mamaya, higit pa sa halik ang gawin ito sa kanya. Hanggang sa kaya kong lumantad sa mga taong gustong kumitil ng buhay ko. Tugon nito na titig sa kanya. Lumabas siya ng silid at tinungo ang sala para makaiwas sa mga mata nitong tila hinuhubaran siya kung titigan. Pwes ayoko nandito ka. Humanap ka na lang ng ibang mapagtataguan mo dahil bukod sa bastos ka, wala akong tiwala sa'yo. Baka pati ako mapahamak. Nagtitimpi siyang sumigaw. Bahagya itong umiti at kita iyon sa gilid ng kanyang mga mata kahit na hindi siya direktang nakatingin rito. Hindi ako bastos sa Tina. Kung hinalikan man kita kanina, yun ay dahil masyadong mapang-akit ang mga labi mo. Isa pa, huwag kang magtataray, lalo kang gumaganda. Pagkasabi nito, hinagod siya ng mariing titig. Namula ang magkabilang pisngi niya. Naiinis na talaga siya sa lalaking ito. Inis niya itong sinulyapan. Magkano nga uli yung kailangan sa'yo ng mga humahabol na yun para bigyan na lang kita ng makaalis ka rito? Kalmado pa ring tanong ni Athena kahit gusto niya ng sabunutan ng lalaki. Napasunod siya ng tingin dito nang komportable itong umupo sa single sofa na hindi iniiwas ang tingin sa kanya. Hindi ikaw ang maghahanap ng paraan para mabayaran ng 5 milyong utang ni Papa. At kung sakaling umalis ako dito, isasama kita. Pagkuway nginitian siya. Kulang na lang maihi siya sa mga ngiting yun. Bakit ba kasi napakagwapo ng lalaking ito? Yung mga mata nito, yung ilong, pati labi perpekto. Tingin mo sasama ko sa'yo? Tahimik ang buhay ko rito, Adam. Inirapan niya ito bago iniwan sa sala para maputol ang titigan nila. Nagtungo siya sa komedor upang mag-prepare ng makakain nila para sa hapunan pero nagulat siya nang may makitang nakahain na sa mesa. Pinagluto na kita. Alam kong pagod ka pagdating galing sa trabaho. Kumain na tayo, love. Naglalambing ang boses ni Adam samantalang siya parang pumalakpak ang kanyang tenga sa endearment na ginamit nito. Kung magkakaroon lang din naman siya ng boyfriend ay kapapahamak niya, wag na. Mas gugustuhin niya pang maging NBSB. Kumilos siya at kumuha ng plato pero naunahan na siya ng lalaki. Iniupo siya nito sa harap ng mesa. Kumuha ito ng 2 plato at umupo sa tapat niya bago siya pinaglagyan ng pagkain. Kumain ka ng marami, love. Ayoko ng babaeng mabuto. Pagkuway kinindatan siya at nagsimula ng kumain. Hindi siya nakasagot dahil sa insektong naglalaro sa kanyang sikmura. Boss, wala eh. Matinik, hindi namin mahanap. Kakamot-kamot ng ulo si Otis habang nagbabalita sa among si Felix, ang lalaking mastermind sa pagpapakitil sa buhay ni Adam. Isang malakas na suntok ang natamo ni Otis mula sa nagagalit nitong amo. Di ba sinabi ko na sa inyo, walang uuwi hanggat hindi nakikita yung Adam na yun at nadadala sa harapan ko. Mga wala kayong silbi, sayang lang yung ibinabayad ko sa inyo. Sa muli, tigi-isang suntok ang natamo ng mga ito mula sa amo. Si Jurak, nasapo din ng muka. Isa ito sa kasamahan ni Otis na tauhan din ni Felix. Si Bonnie, panayang iwas ng tingin sa amo. Ginagawa naman namin lahat, boss. Kahapon nasundan na namin ang kaso na katakas. Tinulungan noong kaibigan niyang Rome ba yun? Lakas loob namang sumagot si Otis. Sa kanilang tatlo, ito lang ang nagagawang magsalita kahit na nakakailang suntok na mula sa boss nitong si Felix. Binalingan ito ni Felix. Kung ganun, gawin yung pain yung Rome na yun para lumabas si Adam. Hindi niya ako matatakasan. Kailangan niyang bayaran ng 5 milyong utang ng kanyang ama. Nagngingit-ngit na saad ni Felix. Delikado, boss. Baka matunugan kami ng mga pulis. Kahapon may napansin ako nagmamatsyag sa paligid ng bahay nila. Sagot naman ni Otis. Siyempre, huwag ka magpapakita sa mga pulis. Tanga ka ba? Alam ko namang mainit tayo sa batas. Ito ha,
Oras na mahuli kayo ng mga pulis, ipapaligpit ko kayong lahat para hindi kayo makakanta. Tsaka pinagdududuro ni Felix ang tatlo. Hindi na sumagot si Otis lalo na si Jurak dahil sa nagagalit na amo. May baril kasi ito sa tagiliran. Makakaalis na kayong tatlo. Pagkasabi nun ay isa-isang sinulyapan ni Felix ang mga tauhan at dinuro. Huwag na huwag kayong babalik dito hanggat hindi ninyo na iyaharap sa akin ang Adam na yun. Gets nyo? Nahintakutan namang sumagot ang tatlong tauhan. At gusto ko bukas na bukas, iharap nyo sa akin ang Adam na yun. Magsilayas na kayo. Pagtataboy ni Felix sa mga ito, isa-isang naglabasan ng mga armadong tauhan ni Felix sa pinaka-opisina ni Felix. Sumunod kayo sa akin at magplano tayo. Mando ni Otis na siyang namumuno sa grupo. Tumalima naman ang dalawa matapos tumango. Si Felix ay may iba't ibang illegal na pasugalan na kalat sa kamay nilaan. Hindi ito lumalantad sa publiko dahil may gumagalaw itong mga tauhan sa labas. Kaya kahit mainit ang lalaki sa kapulisan, hindi ito matsyempohan maging ang pasugalan. Malaki ang lagay nito sa ibang departamento kaya hawak niya rin ang ibang station. Lalong namumukadkad ang masamang negosyo ng lalaki na kumita ng milyon dahilan para yumaman ng lalaki. Hindi rin ito takot kumitil ng buhay basta may humarang sa kanyang dinaraanan. Takot ang iilan sa lalaki at ito ang taong kinatatakutan ni Adam. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw ni Adam si Rome at ang tatlong lalaking patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Kung nagmamatsyag man ang mga tauhan ni Felix, ganoon din ang binata. Natunugan kaagad nito na patungo sa bahay niya ang mga lalaking may galit kay Adam na magpahanggang ngayon, hindi pa nila nakikilala. Kanina ay tinawagan si Adam ni Rome at sinabing may umaaligid sa bahay nito kahapon pa. Umalis lang ang tatlong lalaki nang may dumating na mga pulis dahil tumawag si Rome. Sila ang tatlong lalaki na takasan mo bro. Saad ni Rome, pareho silang nasa loob ng kotse, may kalayuan sa bahay ng kaibigan. Tinted iyon kaya hindi mahalatang may tao sa loob. Tingin ko may nagpapakilos sa kanila. Wika ni Adam. Palagay ko nga bro. At malamang kung sino man ang boss nila, yun yung pinagkakautangan ni Tito. Tukoy ni Rome sa kanyang amang pumanaw. Marahas siyang napabuntong hininga. Ano pa bang gusto niya? Wala na ang bahay. Nawala na yung company ni Dad. Pati pera sa bangko. Rome, wala nang natitira sa akin. Hindi ako makalabas. Kuyom ang kamao ni Adam sa sobrang inis. Tinapik nito ang kanyang balikat. Bro, hindi ka makakapamuhay ng normal kung dito ka mamamalagi sa Maynila. Mang ibang bansa ka, doon ay malaya ka makakagalaw. Payo ni Rome. Napabuntong hininga siya bigla kasi naisip niya si Athena. Hindi niya ito pwedeng iwan. Isa pa'y wala siyang pera. Paano siya makakapamuhay ng normal kung daig niya pa ang kriminal na nagtatago sa isang lungga? Di ako aalis dito bro. Dito lang ako. Tinitigan siya nito. May kinalaman ba si Athena dito? Nakangiting tanong ni Rome. Nabanggit niya kasi ang tungkol sa babaeng nagpatuloy sa kanya. Tumango siya bilang tugon. Tinamaan ng lintik, sabi nito at napapitik sa hangin pagkuway humarap sa kanya. Paano yan? Delikado ang buhay mo. Tsak, delikado din ang buhay ng babaeng yan. Bro, hindi biro ang nasasangkutan mo. Kriminal sila. Hindi takot pumatay. Hawak nila ang ibang kapulisan. Problemado nitong Saad. Alam ko yun pero nandito na. Basta mag-iingat ako. Tatawagan kita. Pero paano yun ngayon? Pati ikaw ay hinahanap. Baling niya rito. Huwag mo kong alalahanin. Hindi naman muna ako uuwi dyan sa bahay na yan. Di naman nila ako kilala. Siguro bro, bawasan muna natin ang pagkikita. Iwas na rin para hindi tayo matuntun. Nga pala, nagpadala ako ng pera sa bank account mo. Konting tulong. Kung may 5 milyon nga ako baka pinahiram na kita. Mahabang saad ni Rome. Salamat bro. Babawi ako pangako. Ngumiti ito at binuhay na ang makina ng sasakyan. Inihatid siya nito sa kalapit na kanto kung saan siya nakatira. Nagpalinga-linga muna si Adam bago isinuot ang hoodie at shade para itago ang mukha niya. Nagpaalam naman muna siya kay Rome. Daniel! Saktong nagbubukas siya ng pintuan nang marinig ang pagtawag ng pamilyar na boses ni Aling Corazon. Iyon nga pala ang kanyang pangalan sa lugar na yun. Hindi niya pwedeng sabihin ang tunay niyang katauhan dahil daig niya pa ang wanted. Nilingon niya ang ginang. Baka hindi ka pa kumain ng merienda. May kakanin ako rito.
Hindi mo na itatanong, masarap ako magluto. Salamat ho, pero nakapagluto na ako sa loob. Tinuloy niya ang pagbubukas ng pinto. Ganoon ba? Halika muna sa tindahan ko. Total, wala kang gagawin. Tumambay ka muna kahit saglit lang para naman may kausap ako. Isa pa, parating na rin naman si Athena. Nang akmang hahawakan siya, umiwas si Adam. Sorry, may gagawin lang ako sa loob. Walang kangiti-ngiting pumasok si Adam. Hindi siya pwedeng magtagal sa labas at ma-expose sa mga tao. Lalo at nasa gilid sila ng highway, mahirap nang may makakita sa kanya. Napaismid si Aling Corazon, tila mailap ang boyfriend ni Athena, parang may itinatago. Pagkuway nagkibit balikat ito at bumalik sa tindahan. Pasado 8:00 na ng gabi nang dumating si Athena dahil nag-overtime siya. Dumaan din muna siya ng grocery dahil wala nang stock sa bahay, pati ref ay wala na ring laman. Pagpasok, bigla na lang siyang niyakap ni Adam. Sa gulat, nabitiwan niya ang grocery bag. Nag-alala ako sa'yo. Hindi mo ba alam na kanina pa ako naghihintay dito? Hindi ka man lang ba marunong mag-reply sa mga message ko? Galit at bungad nitong tanong sa kanya. Napapamulagat si Athena. Pag umakto itong si Adam, daig niya pa ang asawa nito. Mabilis niyang itinulak ang lalaki. Hindi siya komportabling yakap siya nito at nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Okay lang ako, Adam. Pasensya na. Kailangan ko kasing mag-overtime. Malapit na kasing magkatapusan. Kailangan ko magpadala ng pera sa probinsya. Paliwanag ni Athena kay Adam. Kinuha kaagad nito ang grocery bag. Okay, nag-overtime ka na, iintindihan ko yun. Pero pwede next time, sagutin mo yung mga tawag ko text ko para hindi ako nag-aalala sa'yo. Tinignan niya lang ito tsaka hindi na sumagot. Ito ang rason kung bakit ayaw niyang mag-boyfriend, yung sagabal sa oras niya, yung magdedemand ng kanyang panahon, kung pwede niya lang talagang palayasin ng lalaking to'y ginawa niya na. Magbihis ka na, mag-ahain na ako para makakain na tayo. Ngiti ni Adam sa kanya kalaunan. Pero kapag nakikita naman niya ang kabaitan ni Adam, may naguudyok na kung ano sa puso niya. Napapailing na lang si Athena. Ayaw niyang patulan kung ano man ang nilalaman ng kanyang isipan ngayon. Tumuloy siya sa kwarto at nagbihis. Nakahain na si Adam paglabas niya ng kwarto. Isa sa mga nagustuhan niya kay Adam kapag nandito sa bahay, marunong talaga itong maglinis at magluto. Halos wala na siyang ginagawa pagdating sa bahay. Nga pala love, nilabhan ko na yung mga uniform mo. Kulang na lang, maibuga niya kay Adam ang naisubong kanin pagkarinig sa sinabi nito. Kasalukuyan na kasi silang kumakain. Anong sabi mo? Nag-init ang magkabilang pisngi niyang tanong. Ngumiti ito kaya lalo siyang nakadama ng hiya. Tsaka ba't ba siya nito tinatawag na love? Nakakaalibadbad. Pati ba yung ano ko nilabhan mo? Inis niyang tanong. Masanay ka na dahil habang nandito ko, lalabhan ko ang mga yun. Tsaka ito bahagyang umiti. Adam naman, wala akong sinabing pakialamanan mo yun. Nakakainis ka talaga. Singhal niya rito. Ano namang masama, kasal na lang kulang sa atin. Diba sabi ko sa'yo mahal kita? Kapag naging okay ang lahat, magpapakasal na tayo. Paano ka naman nakakasigurong magpapakasal ako sa'yo? Kahit anong pigil niyang wag mainis kay Adam, hindi niya maiwasan. Ako lang ang may sabi pero wala kang magagawa. Sisiguruhin ko nga hindi ka makakatanggi. Tsaka itong umiti. Inarapan niya ang lalaki upang itago ang nararamdamang kaba sa bawat pagngiti nito sa kanya. Pero habang tumatagal nakasama niya si Adam sa iisang bubong, hindi namamalaya ni Athena na unti-unting nahuhulog ang kanyang loob sa lalaki. Mabait kasi ito, sobrang maasikaso. Tila ba totoong mag-asawa na silang dalawa? Bilang yun ang trato sa kanya ni Adam. Katulad na lang ng gabing yun, pagkagaling niya sa office. Love, dinner is ready. Tawag ni Adam sa kanya. Nakadapa siya noon sa kanyang kama dahil umaatake ang sakit sa kanyang puson. Kanina'y nakakaya niya pa iyong tiisin habang nasa trabaho. Pero 6 na oras na ang tinatagal at nangihina na siya. Nagsisimula na siyang mamilipit sa sakit. Mauna ka na. Impit niyang tugon. Athena, okay ka lang ba? Marahil napansin ni Adam ang kakaiba niyang aura. Okay lang ako. Pakisara na lang ulit yung pintuan paglabas mo. Tugon niya rito. Sanay naman na talaga siya sa nararamdaman niyang yun tuwing magkakaroon siya. Tinutulog niya na lang at kinabukasan, kusa na lang iyong nawawala.
Ayaw naman niyang dumepende sa pain reliever, baka masanay ang kanyang katawan. Sa halip na lumabas ang lalaki sa kanyang silid, umupo ito sa gilid ng kama. Nararamdaman niyang kinapa nito ang noo niya sa pag-aakalang nilalagnat siya. Okay lang talaga ako, lumabas ka na. Pagtataboy niya rito, matapos mapakislot sa ginawa nito. Hindi ka okay. Ano bang nararamdaman mo? Narinig niya sa boses nito ang tila pag-aalala sa kanya. Dysmenorrhea ang tawag dito, sakit ng mga babaeng dinadatnan buwan-buwan. Tila walang boses niyang sagot na may pahabol ng daing. Narinig niya itong bumuntong hininga matapos siyang ilang segundong pinagmasdan, tsaka ito lumabas ng kwarto. Siya naman ay pinikit ang mata upang matulog. Wala pang 15 minuto, muling bumukas ang pintuan. Si Adam iyon na may dalang mug, umuusok pa ang laman. May nakita akong herbal sa garden ni Aling Corazon. Pinakailamanan ko na. Hindi ako sigurado pero itry mo tong inumin. Inalalayan siya ni Adam na umupo sa gilid ng kama. Hindi na Adam, kaya ko to. Hindi ako makakatulog pag alam kong may nararamdaman ka. Subukan mo lang, huwag ka nang maarte. Hanggang sa pinagalitan na siya nito. Kung dati noong nag-iisa siya, okay lang umalis nang walang almusal at sa office na siya kumakain. Pero simula nang dumating si Adam, pinagagalitan siya nito. Totoong concerned ang pinapakita ng lalaki sa kanya. Minsan, gusto niya nang maniwalang mahal siya ni Adam, katulad nga ng sinasabi nito sa kanya. Dahil dito, napilitan siyang bumangon. Alam naman niyang makulit si Adam at hindi siya tatantanan. Bahagya siyang lumapit. Ito naman ay kinabig pa siyang lalo at kusang idinikit ang mug sa kanyang labi matapos nitong tikman. Hindi na mainit, sabi pa nito. Napilitan siyang inumin yun at napangiwi sa lasa ng ipinagmamalaki nitong herbal. Di kaya malason ako nito? Pagrereklamo niya habang nakangiwi sa sakit ng puso niya at sa mapakilang lasa ng kanyang ininom. Nag-research ako love, so don't worry. Inumin mo pa ito. Utos ni Adam habang hinahawi ang mahaba niyang buhok patungo sa likod na tumatakip sa kanyang muka. Pinunasan din ng lalaki ang nagpapawis niyang pisngi sa pamamagitan ng kamay nito. Damo yata ito eh. Usal niya pa pero hindi siya pinansin nito at ilang beses hinipa ng mug bago inilapit sa kanyang labi. Hindi na siya nag-inarte dahil sa sakit ng kanyang puson at tiniis ang mapakilang lasa ng ipinagmamalaki nitong herbal. Nang maubos ay ngumiti ito. Very good. And now, just take a rest. Pagkasabi nito, inalalayan siya nitong humiga ulit sa kama. Bit-bit ang mug na tinungo ang pintuan, tsaka pinatay na ng lalaki ang ilaw at lumabas na ng silid. Sinundan niya ito ng tingin. Kalaunan, hindi niya na namalayang nakatulog na siya. Basta sa mga sumunod na umaga, si Adam kaagad ang hinahanap ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya sa kanyang sarili, mahal na rin niya ang lalaki. Isang buwan nang matuli na lumipas at naging rutina ni Adam ang pagising sa umaga upang ipagluto ng almusal si Athena. Good morning, sa office na ako kakain. Boses ni Athena sa kanyang likuran. Bihis na ang nobya at nakasukbit na rin ang bag. Di ako makakakain kapag hindi ka kasabay kaya maupo ka. Mando niya rito. Adam, malilate na ako. Kung dati nag-aalarm ang babae, ngayon hinahayaan niya itong matulog ng tuloy-tuloy. Total siya naman ang nag-aasikaso sa pagpasok nito. May warning ang titig niya nang lumapit dito. Tila nahintakutan naman itong umupo. Kakain na, nagugutom na nga pala ako. Salamat sa breakfast love. Ngiti nito sa kanya. Umupo na rin siya sa kabilang bahagi ng mesa at sabay silang masayang nag-almusal. Pagalis ng dalaga, siya naman ang maiiwan at maglilinis ng bahay. Iintayin lamang niyang nakakainip na maghapon hanggang sa pag-uwi nito. Bagaman hindi iyon ang gusto niyang mangyari araw-araw, wala naman siyang magagawa. Nais man niyang ihatid at sunduin ang nobya sa trabaho ay hindi pwede. Napakarami niyang nais gawin na hindi niya magawa, katulad na lang ng pagnanais na makapagtrabaho upang matulungan si Athena, subalit hindi pwede. Mabuti na lang at kahit papaano'y nandyan si Rome na nagsusustento sa kanya kahit sa panggastos lang. Pakiramdam ni Adam, hindi siya makakatagal sa ganitong sitwasyon. Nakakadama na rin kasi siya ng hiya sa babae na siyang naghahanap buhay para sa kanilang dalawa. Ganoong may pamilya itong binubuhay sa probinsya, pero babawi na lang siya pagdating ng araw. Hanggang sa may napagplanuhan siya. Adam, anong ginagawa natin dito?
Napalingon siya nang magsalita ang katabing babae. Sakay sila ngayon ng isang taxi upang makipagkita kay Rome na siyang magiging saksi sa gaganaping kasal nila ni Athena ngayong araw. Sinadya niyang wag ipaalam sa dalaga ang plano niya. Nais niya itong sorpresahin. Nandito tayo para sa ating kasal. Walang paligoy-ligoy nitong tugon. Gulat na gulat si Athena sa narinig mula kay Adam. Napaawang ang kanyang mga labi habang nakatitig dito. Hindi pa siya handang mag-asawa at wala iyon sa kanyang plano. Pamilya niya ang kanyang priority sa ngayon. Isang buwan na mahigit tayong magkasama sa iisang bubong, Athena. Kailangan na kitang pakasalan. Adam, ayoko. Hindi pa ako handa. Athena, hindi ko alam ang mangyayari bukas at sa mga susunod pang bukas. Maaring dumating ang araw na kailangan maghiwalay ang landas natin. Pero panatag ako dahil may nag-uugnay sa atin. Hinila na siya nito palabas ng taxi matapos magsuot ng shade. Napabuntong hininga naman si Athena pero wala nang nagawa pa. Napakabilis ni Adam sa mga desisyon nito. Naging magkasintahan sila na hindi man lang siya nililigawan. Pagkatapos ito, ikakasal na silang dalawa na wala man lang siyang kamalay-malay. Sa bagay, alam naman niya sa sariling mahal niya na si Adam at nasanay siyang nasa tabi nito. Hindi nga naman magandang tignan na magkasama sila sa isang bubong ng hindi mag-asawa. Kahit papaano, napahanga siya ng lalaki. Sa loob ng isang buwan, naging gentleman ito. Hinahalikan siya pero hanggang doon lang. Subalit para sa kanya, napakaiksi lang ng isang buwan para sa kanilang relasyon. Nakilala niya ang kaibigan nitong si Rome na siyang tanging saksi sa kasal nila ni Adam sa judge. Hindi pa rin naman pwedeng lumantad si Adam sa publiko dahil hanggang ngayon hinahanap pa rin ito ng mga taong gustong kumitil dito. Habang ikinakasal sila ng judge, iniisip ni Athena kung anong kapalaran ang nag-aantay sa kanya ngayong ipinagkakatiwala niya na ng buong puso sa lalaki. Ang bilis nitong dumating sa buhay niya, kasing bilis din kung paano nahulog ang loob niya rito. Matapos i-anunsyo ng judge na sila'y kasal na, mabilis niyang niyakap si Adam at kinintala ng halik sa pisngi. Napangiti lamang si Rome habang nakatingin sa kanilang dalawa. Congratulations to both of you. Ngayon ay mag-asawa na kayo. Paano ba yan, Athena? Wala ka na magagawa kundi pagtiyagaan tong kaibigan ko. Natatawang biro ni Rome sa kanya. Pareho din sila nitong kinamayan. Siya naman ay napangiti lang. Matapos silang kumain sa isang restaurant, naghiwa-hiwalay na silang tatlo. Si Rome ay nagpaalam na babalik na ng Baguio dahil doon ito nag-i-stay upang asikasuhin ang negosyo at silang mag-asawa dumiretso ng uwi sa bahay. Pasensya ka na sa kasal natin, love, ha? Pangako kapag naging okay na ang lahat, magpapakasal tayo sa simbahan. Pahayag ni Adam sa kanya pagdating nila sa apartment na kanilang tinutuluyan. Tahimik siya nang iupo nito sa gilid ng kanilang kama at marahang tinabihan. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking asawa niya na ngayon. Kahit saang anggulo niya ito tignan, hindi niya lubos maisip na darating ito sa buhay niya. Adam, may hihilingin sana ako sa iyo. Seryoso niyang wika. Ginagap nito ang kanyang palad. Go ahead. Kahit sana anong mangyari, wag mo kong iiwan. Pakiusap niya sa asawa. Seryoso itong tumango tsaka sinalubong ang kanyang titig. Kalaunan, gumapang ang palad nito sa magkabila niyang pisngi. Promise, hindi kita iiwan, Athena. Palagi ako nasa tabi mo. Pagkuway bumaba sa balikat niya ang palad nito at marahang dumausdos ang strap ng suot niya. Nagiinit ang buo niyang pakiramdam habang unti-unting bumubundol ang kaba sa kanyang dibdib. Para siyang nanabik nang tumayo si Adam at unti-unting tinanggal ang suot nitong polo. Ready ka na ba, love? Malambing na tanong ni Adam. Marahan siyang itinayo upang magpantay ang mga mukha nila. Adam, baka naman hindi ko yan kayanin. Natatakot niyang saad. Mahina itong natawa. Promise, I'll be gentle. Anito bago siya kinabig at siniil ng maalab na halik sa labi, kasabay ang paghaplos ng mainit nitong palad sa kanyang iba't ibang parte hanggang ang isang kamay nito mahigpit siyang yakap. Nang ihiga siya ni Adam sa kama, mas lalong naging malalim ang mga halik nito. Naririnig niya ang masuyong pagbulong nito ng I love you at bago siya tuluyang angkinin, nagpaalam muna ang lalaki humingi ng tawad sa kanya.
Hindi niya na iyon naunawaan, kundi niya panaramdaman ng matinding kirot sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Matinding kirot na saglit niya lang naramdaman at ang kapalit ay kaluwalhatian. Sa mga sandaling yun, tuluyan silang naging isa ni Adam. Kaya naman pala ang aga-aga mong umuwi lagi sa bahay dahil may gwapo kang itinatago rito sa loob. Bulalas ni Summer nang ipakilala niya sa kanyang asawa. Magdadalawang linggo na noon simula nang ikasal sila ni Adam. Hindi niya na nga ito naimbitahan dahil sa madalian nilang kasal. Puno ng paghanga nitong sinundan ng tingin ng kanyang asawa nang magtungo sa kusina upang ipaghanda sila ng merienda matapos maipakilala ang kaibigan. Bes, asawa ko yan ha. Siko niya kay Summer na sinabayan ng biro. Nakasando lang kasi noon ng lalaki at bakat ang magandang katawan. Kaya hindi maiwasang humanga ni Summer. Wala naman kasing binatbat sa asawa niya ang 3 boyfriend nito. Ngiti pa lang kasi ni Adam, nakakapaglaway na. Pwede pahiram kahit isang beses lang, bes. Biro na naman ito. Sira, pwede mong titigan pero bawal hawakan. Inirapan niya si Summer pero natatawa hanggang sa naghagik-gikan sila. Yung totoo, bes, saan mo napulot si Adam? Tanong nito kalaunan. Ikinuwento naman niya kung paano napadpad sa lugar niya ang lalaki at ang rason kung bakit kailangan itong pansamantalang magtago sa kanyang bahay. At syempre, si Adam ang rason kung bakit nabago ang pagiging NBSB dahil ngayon taken na siya forever. Kung ganoon, paano ka? Maaring madamay ka kapag natuntun si Adam ng mga taong naghahanap sa kanya. Worried nitong Saad, napabuntong hininga siya. Sa ngayon, hindi ko muna iisipin yun, bes. Basta nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan kahit anong mangyari. Bagaman malungkot, ay wika niya rito. Kalaunan ay lumapit sa kanila si Adam na may dalang merienda. Nilapag nito yun sa mesa, tsaka tumabi sa kanyang kinauupuan at inakbayan siya. So Adam, wala ka bang kapatid? Nakangiting tanong ng kaibigan niyang lukarit. Natawa naman si Adam sabay iling. Alam mo ikaw, magmerienda ka na lang at pwede ka nang umalis dahil may gagawin pa kami ni Adam. Saway niya sa kaibigan na sinabayan ng tawa. Tigilan mo ko, Athena. Tingin mo ba maiinggit ako sa inyo? Wala pa akong balak mag-asawa, no? Sarap-sarap ng single. Palatak nito at uminom ng juice na dala ni Adam. Ilang oras pa itong nanatili sa bahay at nakipagkulitan sa kanila ni Adam bago tuluyang magpaalam. Halos kaalis lang ni Summer nang mag-ring ang cellphone ni Adam. Excuse me, love, tumatawag si Rome. Anitong sinenyasan siyang lalabas na muna. Si Athena naman nagligpit sa sala at nagtungo sa kusina, dala ang tray na pinaglagyan ng merienda nila. Hello bro, bungad naman ni Adam sa kaibigan pagkatapos iangat ang linya. Nagtataka pa siya sa tawag nito dahil kahapon lang magkasama silang dalawa. Napag-usapan nila kahapon ang tungkol sa trabahong ino-offer nito sa isang warehouse malapit sa pier. Safe naman daw dun dahil hindi niya kailangan lumabas in public. Isa pa, malayo sa Maynila at ang balak niya, tignan nila ni Athena ang lugar. Matagal niya nang nais na magtrabaho at gusto niya si Athena naman ang hihinto sa trabaho at mag-aasikaso sa kanya ng kanilang anak kung sakaling saswertihing sila ay magka-baby. Bro, umalis na kayo ni Athena dyan ngayon din. Bungad naman ni Rome sa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong niya rito. Nasundan ako kahapon nang pumunta ako dyan at hawak nila ako ngayon. Wala akong magawa kundi ituro ang address ninyo. Pinahirapan nila ako ng husto. I'm sorry bro. Tsaka lang nahalata ni Adam na hirap sa pagsasalita si Rome. Napamura siya sa kanyang isipan. Magsasalita pa sana siya pero biglang nawala sa linya si Rome at malakas na sigaw ang kanyang narinig. Rome! Bro! Puno ng pag-aalala dahil tila putok ng barilang narinig niyang umalingaw-ngaw sa kabilang linya bago nawala ang kausap. Hindi siya nag-aksaya ng panahon na tinungo agad ang asawa. Athena, bilisan mo. Mag-impake ka. Aalis tayo rito ngayon din. Tinawagan ako ni Rome at papunta na dito ang mga taong gustong pumatay sa akin. Pagkasabi nun, patakbong tinungo ang kanilang silid at isinilid ang mahalagang gamit sa isang bag. Adam! Takot na takot si Athena habang katuwang niyang nagsilid ng mahalagang gamit, wallet, cellphone at ilang damit lamang ang kanilang dala at nagmamadali na silang umalis.
Saktong paglabas nila ng gate ay may sasakyang huminto sa kanilang harapan. Nakilala niya kaagad ang isang lalaking humuli sa kanya noon. Dali-dali itong bumaba at itinutok sa kanila ang baril. "Takbo, Athena!" Sigaw niya sa asawa matapos hampasin ng hawak na bag ang baril ng lalaki. Kasunod ng malakas na suntok niya na nagpatulog rito. Pinaghandaan niya ang paghaharap nila ng mga lalaking ito kaya nag-ipon siya ng maraming lakas. Lalaban siya ng patayan. Si Athena ay tulalang nanood lamang sa kanila at hindi alam ang gagawin ni hindi makakilos. "Athena, takbo!" Sigaw niyang muli nang may lalaking lumabas mula sa loob ng sasakyan pero nanatili itong tulala. Maya-maya may bumabang isa pang lalaki at walang anumang pinaputukan siya. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakaiwas kundi sapul siya sa noo. "Tarantado! Bakit mo binaril? Sabi ni Boss Felix, kailangan buhay yan!" Sigaw ng driver. Dahil sa malakas na putok, naalarma ang mga tao sa kanilang paligid na nagkagulo. Nagtakbuhan, may ibang motorista ang huminto para mag-usyoso. Sinamantala nila iyon ni Athena, natakasan ng tatlo. Sumabay sila sa dami ng taong naglalakad sa kalsada. "Adam, natatakot ako." Umiiyak si Athena. Dama niya ang panginginig ng palad nito na kanyang hawak-hawak. "Hindi kita pababayaan, okay?" Habang tumatakbo ay panay sila lingon kaya nakita niya ang pag-arangkada ng sasakyan at sila ay hinabol. Mabilis na lumiko si Adam sa maliit na iskinita para hindi sila masundan ng sasakyan pero nakita naman niyang bumaba ang dalawang armadong lalaki na humahabol sa kanila. Mas mabilis sa mga ito kaysa sa kanila ni Athena, lalo at takot na takot ang kanyang asawa. "Mauna ka na, Athena, haharapin ko sila. Basta kahit anong mangyari, huwag kang hihinto sa pagtakbo. Basta susunod ako." Utos niya rito. "Adam, ayoko." Umiiyak na sa takot si Athena. Ngayon lang nalagay sa peligro ang buhay niya at pakiramdam ng babae. Katapusan niya na. "Huwag matigas ang ulo, Athena. Sundin mo ko." Dama niyang galit na si Adam sa kanya bago siya binitiwan at tinaboy. Umiling-iling pa siya pero sinigawan siya ni Adam na first time nitong ginawa. Nataranta na siya lalo't nandyan na ang dalawang lalaking umahabol sa kanila at pinagtulungan ang kanyang asawa. Sa takot at pag-aalala kay Adam, nawalan ng ulirat si Athena. "Athena!" Sigaw ni Adam na napalingon sa asawang bumulagta habang abala siya sa pakikipaglaban sa dalawa. Tatakbuhin sana niya ang asawa nang may matigas na humampas sa ulo niya, rason para mawalan din siya ng malay. Buti gising na siya. Napabalikwas ng bangon si Athena nang marinig ang isang boses. Napapalibutan siya ngayon ng mga hindi kilalang tao. Maayos siyang nakahiga sa isang kama na nasa loob ng isang bahay. "Ang asawa ko, nakita niyo ba ang asawa ko?" Tanong niya sa mga nakahilera sa kanyang paligid. "Ining, wala ang asawa mo. Tinangay ng mga lalaking armado kanina." Ang sabi ng isang babae. Sa takot at pag-aalala, napahagulgol siya. Baka kung anong gawin ng mga lalaki yun kay Adam, kailangan niyang tumawag ng mga pulis. Ngunit hindi niya kilala ang mga kumidnap kay Adam ni hindi niya tanda ang mukha nila. Ganun man, nagtungo pa rin siya sa presinto upang isuplong sa pulis ang mga nangyari kanina. Mabuti na lang at sinamahan siya ng isang ginang na nagmagandang loob sa kanya. Nasaksihan nga daw nito ang nangyari pero wala namang lakas ng loob isa man ng mga naroon na tumulong sa kanila ni Adam para lang hindi magtagumpay ang masamang tao. Naiintindihan naman niya lalo't armado ang tatlong lalaki kanina. "Diyos ko, Bes! Anong nangyari? Nasaan si Adam?" Nag-aalala si Summer nang madatnan siya sa presinto. Saktong kinukuha na siya ng statement ng isang pulis. Tinawagan niya kasi kaagad ang kaibigan kanina bago magtungo sa presinto. Alam niyang ito lang ang masasandalan niya ngayong sobrang nag-aalala siya sa asawa. Hindi niya alam ang gagawin. "Bes, si Adam, baka kung anong gawin sa kanya ng mga taong kumidnap sa kanya." Niyakap siya kaagad ni Summer. "Bes, kalma lang. Ano ba kasing nangyari? Huwag kang mag-alala. Tutulungan tayo ng mga pulis, okay?" Hinagod-hagod nito ang kanyang likuran pero hindi pa rin siya magawang kumalma. Hindi mapapanatag ang kanyang kalooban hanggat hindi niya nakakasama ang kanyang asawa. Habang tumatagal na nasa kamay ito ng mga kaaway, nawawalan siya ng pag-asang makita niya pa ito.
Kumilos sa mga pulis upang i-rescue si Adam pero hindi alam na mga ito kung saan tutunguhin ng lalaki. Basta nagbabaka sakali ang mga itong mahanap si Adam at maabutan pang buhay. Sinabihan lamang siyang tatawagan at ipapaalam sa kanya ng mga ito kapag may balita na tungkol sa kanyang asawa. At tumaasa siyang sa mga oras ding yun, ma-rescue ng mga pulis si Adam. Hindi niya kakayanin kapag may masamang nangyari dito. Hindi naman siya iniwan ni Summer sa pag-aalala kahit na nakabalik na siya ng maayos sa kanyang apartment. Kahit masama ang pakiramdam, pumasok pa rin siya kinabukasan sa kanyang trabaho. Wala pang makuhang balita ang mga pulis sa 3 araw na ang nakakalipas. Adam, nasan ka na? Sana ligtas ka. Bulong ni Athena habang umiiyak at nagkakanda haba-haba ang leeg sa pagtanaw sa labas at umaasang dadating si Adam at siya ay yayakapin. Napakalungkot ng buong bahay na wala ito. Nasanay siyang kasama si Adam. Nasanay siyang sasalubungin siya nito pag darating galing sa trabaho. Nasanay siyang paggising, mga ngiti ng asawa ang makikita. Miss na miss niya na ito. Ngayong walang Adam sa kanyang paligid, parang ikababaliw niya. Natatagpuan na lamang niya ang sariling umiiyak dahil sa pangungulila sa kanyang asawa. Umaasa siyang isang araw ay babalik ito. Habang si Adam naman, bugbog sarado ng grupo na siyang mando ni Felix. 3 araw itong nakagapos. Sobrang pinahihirapan katulad ng ginawa kay Rome. Pagkakuha ng grupo ni Felix kay Adam, parang basurang itinapon si Rome sa kung saan. Si Adam ay ganoon din dahil ipinatapon din ito ni Felix nang mapag-alaman ng walang perang makukuha sa lalaki. Palibhasa, sanay kumitil ng buhay ang mga ito kaya baliwala lang ang ginawa kay Adam at kay Rome. Mabuti na lang at nailigtas si Adam ng isang mandaragat matapos itapon doon ng grupo ni Otis. Sa araw na iyon, nagising siyang walang maalala. Nasaan ako? Tanong ni Adam sa babaeng nasa kanyang tabi. Pilit siyang bumangon pero masakit ang kanyang buong katawan na hindi siya makakilos. Huwag mo nang pilitin bumangon, hindi mo kakayanin. Ako nga pala si Melissa. Pagpapakilala nito sa kanya, inilibot ni Adam ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang bahay. Mula sa hinihiga ang papag, tanong niya sa bintana ang malapit na dagat. Duguan kang sinagip ni Itay, 2 araw na ang nakakalipas. Nakita niyang 2 lalaki nagtapon sa iyo sa dagat. Anong nangyari? Balik tanong sa kanya ng babae. Hindi siya makasagot, tsaka niya lang napagtantong wala siyang makapasa kanyang alaala. Hindi pwedeng mangyari to. Naibulong ni Adam. Nagpumilit siyang bumangon dahil may nais siyang tuklasin pero pinigilan siya ng babaeng nagpakilalang Melissa. Hindi ka pa okay. Saad nito nang pigilan siya sa braso. Baka mapano yung mga sugat mo. Nag-abala pa naman akong gamutin ka ng mabuti. Kumain ka muna, 2 araw kang tulog. Sigurado kung gutom ka. Pagkuway binitiwan siya nito at tumalikod. Napapabuntong hininga siyang sinundan ng tingin ng babae. Kinapa niya ang kanyang ulo kung saan may makirot na parte. May benda siya. Nang hawakan, lalong sumakit iyon na parang mabibitak. Ang sakit! Sigaw niyang hindi maiwasang mapaupo. Napatakbo naman sa gawin niya ang babae. Anong nangyayari? Pag-aalala naman ito, hinawakan siya ulit sa braso at inalalayang humiga muli. Pero lalong sumakit ang ulo niya. Dama ni Adam ang kirot sa kaloob-looban nito. Napahiyaw siya sa matinding kirot. Parang mabibitak ang ulo niya sa matinding sakit. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Sa kanyang balintanaw ay kita niya ang isang babaeng tumatakbo. Hawak niya ang kamay nito. Takot na takot ang babaeng yun. Ito rin ang babaeng tila na sa panaginip niya kagabi. Itay, tulungan mo kami. Nag-aalala si Melissa na tinawag ang ama nang magsisigaw ang kanilang panauhin. Patakbo naman si Mang Oscar na tinungo si Adam at iniwan ang ginagawa sa likod ng bahay. Nakita nitong namimilipit sa sakit ng lalaki. Pagkuway kumuha ito ng gamot at ipinainom kay Adam. Mga ilang minuto ang nakalipas kumalma ang lalaki. Nawala ang sakit nito. Ilang sandali pa, nakatulog na muli si Adam. Napabuntong hininga si Athena nang tignan ng result ng PT na hawak niya. 2 guhit ang nakalagay doon na ibig sabihin ay positive. Buntis siya. Magdadalawang buwan na siyang delay na hindi niya lang pinapansin dahil hindi naman normal ang kanyang menstruation. Pero nararamdaman niyang may mga nais siyang kainin at daig niya pang naglilihi. Kaya heto, agad siyang bumili ng PT sa drugstore pagkagaling niya sa office bago umuwi dito sa bahay. Naluluha siya sa pinagsamang lungkot at saya. Lungkot dahil walang ama ang kanyang magiging anak
at saya sapagkat nagbunga ang kanilang pagmamahala ni Adam. Sa 2 buwang pag-aantay niya sa pagbabalik ni Adam, tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Labis na pangungulila ang kanyang nararamdaman para sa asawa ngayon. Walang araw na hindi siya umaasang uuwi ito, pero araw-araw din siyang bigo. Kaya ang tanong sa kanyang sarili, aasa pa ba siya? Paglabas ng banyo, naiiyak si Athena na hinaplos ang kanyang impis na tiyan. Paano na sila ngayon ng kanyang anak? Hindi niya alam kung anong mangyari sa kanya ngayong wala na ang asawa, pero ipinagpapasalamat na lang niya dahil may naiwan itong alaala sa kanya. Ngayon pa lang ay nagplano na siya. Papasok siya hanggang sa 6 na buwan ng kanyang tiyan at uuwi siya sa kanilang probinsya upang doon manganak. Hindi niya kakayaning mag-isa kapag dito siya sa Maynila. Mag-iiwan na lamang siya ng sulat kay Aling Corazon para kay Adam sakaling hanapin siya nito kung sana buhay pa ang kanyang asawa. Sa gabing yun, tumawag siya sa kanyang magulang at sinabi ang kanyang kalagayan tungkol sa pagbubuntis na walang ama ang kanyang ipinagbubuntis at sinabi niyang may masamang nangyari dito. Nagulat pa ang kanyang mga magulang sa pagdadalang tao niya dahil hindi naman alam ng mga ito na siya'y nag-asawa na, pero natuwa sa balitang magkakaapo na. Totoo ba yan, ate? Tuwang-tuwa si Abby nang malamang magkakababy na siya. Oo, Abby. Pilit na pilit siyang wag pumiyok. Para bang lalo niyang namiss ang asawa. Ate, wag kang mag-alala ha. Nandito lang kami, okay? Salamat, Abby. Nasabi niya na lamang. Matapos makausap ang kapatid at mga magulang, naghahabula ng kanyang mga luha. Impit siyang umiyak habang nakahiga. Miss na naman niya si Adam. Nakatulugan na nga lang niyang pag-iyak. Kinabukasan, matamlay siyang pumasok sa trabaho. Kailangan niyang magpakatatag at labanan ng matinding kalungkutan. Una niyang ipinaalam sa kaibigan ng kanyang pagdadalang tao at na-surprise naman ito. Napayakap sa kanya tuwang-tuwa pa. Maging ang kanyang mga ka-office mate nang malamang nagdadalang tao siya, tuwang-tuwa ang mga ito. Hanggang sa tuluyan na niyang natanggap at sinanay ang sariling wala na si Adam pero kailangan niyang magpatuloy sa buhay. O, kumuha na kayo ng pabango dahil bukas ibang items naman ang dala ko. Wika niya sa kanyang mga ka-office mate. Nag-direct selling na siya para may dagdag income bukod sa overtime. Kailangan niya makaipon ng mas malaking halaga para sa panganganak niya. Sige bes, kuha ko ng 3 para sa 3 kong boy fee. Tumatawang saad ni Summer. Kumuha ka agad dito ng pera at inabot sa kanya. Athena, bukas ha yung order kong bag sa'yo. Naglalambing ang isa niyang ka-office mate na si Lorna. Kumukuha din ito ng pabango, lotion, sandals at kung ano-ano pa. Oo naman bukas, sure na. Nakangiti niyang tugon. Sa wakas kahit papaano, nagagawa na niyang umiti. Lumapit ang iba pa niyang ka-office mate at nagtagi-isang kuha ng pabango. Ang mga natira, dadalhin niya mamaya sa iba pang department. Mabutit pinayagan siya ng kanyang boss na makapagtinda sa loob. Naawa ito sa kanyang kalagayan. Ang sabi nga nito, kapag nakapanganak na siya, pwede siyang bumalik sa trabaho. Bagay na ipinagpapasalamat ni Athena dahil iyon ang kanyang plano. Babalik siya dito sa Maynila upang magtrabaho pagkatapos manganak. Pagdating ng break time nila, uunahin muna ni Athenang ibenta ang kanyang paninda bago siya mananghalian, kung minsan katuwang niya si Summer. Kinahapunan, pag uwi sa kanyang apartment, may natanaw siyang lalaki nakatayo sa harap ng gate nila na tila ba may inaantay. Nakasuot ng jacket na kulay itim at may suot na sombrero. Tumahip ang kaba sa dibdib niya nang maalala si Adam. Dali-dali siyang bumaba sa taxi at patakbong lumapit dito. Athena, mabilis siyang hinawakan ito at ikinuble sa may likuran ng gate. Rome? Bulalas niya nang makilala ang lalaking inakalang si Adam. Muli ay nabigo na naman siya. Nasaan si Adam? Nasaan ang asawa ko? Namamalisbis ang luha niyang tanong. Athena, I'm sorry. Matapos akong bugbugin, itinapon ako ng mga tauhan ni Felix. Mabutit hindi ako tinuluyang patayin. Binalikan ko si Adam pagkalipas ng 1 linggo nang makarecover ako pero hindi nito na ituloy ang sasabihin habang tinatantya ang magiging damdamin niya. Natutop ni Athena ang kanyang bibig habang naghahabulan ng kanyang mga luha. Para bang nahuhulaan na niya ang gusto nitong sabihin. Athena, I'm sorry. Sinikap kong tulungan si Adam pero wala akong magawa. Patay na siya.
Wala si Adam nang bumalik ako. Napailing-iling siya. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi totoo yan, Rome. Napahagulgol siya sa sinabi ng kaibigan ni Adam. Dama niya ang biglang pangihina. Mabuti na lang at bago siya nawalan ng ulirat, nasa mga bisig na siya ni Rome. Samantala, tahimik si Adam habang nakaupo sa gilid ng dalampasigan at tinatanaw ang dulo ng karagatan na tila ba sa dulo nun ay maaalala niya kung sino siya. 2 buwan na siyang nanatili kina Mang Oscar na tila ba napakatagal ng panahon yun. Iniisip niya kung may pamilya pa ba siya or kung anong kinalaman ng babaeng nakikita niya sa kanyang panaginip. Nandito ka lang pala, Hero. Boses ni Melissa ang nagpalingon sa kanya. Pinangalanan siya nitong Hero. Total naman daw, hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Tara, maglakad-lakad tayo. Pahila siya nitong itinayo mula sa kanyang pagkakaupo. Napapatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa isa niyang palad. Ang sarap ng hangin, no? Wika ni Melissa kay Hero habang nakatitig sa gwapong binata. Si Hero ang lalaki nagturo sa kanyang magmahal. Dahil sa 2 buwang pananatili sa kanila, nahulog ang loob niya rito. Tahimik man pero mabait. Alam niya sa sarili na darating ang araw na babalik ang alaala ng lalaki at siya na naman ang makakalimutan, pero hindi niya mapigilan ang sariling umibig dito. Oo, siya ang dahilan kung bakit tinanggal niya ang singsing nito sa daliri para hindi nito isipin pa ang nakaraan. Gusto niyang mapansin siya nito. Naramdaman ni Melissa na binawi ni Hero ang palad na hawak niya at humarap sa kanya matapos itago iyon sa bulsa. Tuloy ay lalo itong naging gwapo sa kanyang paningin. Nakipagtitigan siya rito habang tila may gusto itong sabihin sa kanya. Umuwi na tayo, maggagabi na. Kalaunan, sabi lang nito tsaka nagpatiuna sa kanya. Napabuntong hininga si Melissa. Alam niyang may bumabagabag pa sa isipan ni Hero pero masasanay din ito. Gusto niyang makita ang binatang nakangiti at masaya sa kanilang isla. At gusto niyang maging komportable itong kasama siya. Nandyan ka na pala, Hero. Mabuti at hinahanap ka na nitong si Benjo. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nilang nag-uusap si Benjo at ang kanyang ama. Si Benjo ay kanilang kapitbahay at kasakasama ng ama sa pangingisda. Yun ang pangunahing hanap buhay sa kanilang lugar. At bakit? Ano namang kailangan mo kay Hero? Inis niyang tanong kay Benjo. Pambihira ka talaga, Melissa. Aayain ko lang sanang mag-inom itong si Hero. Hindi pa nga kayo mag-asawa'y napakahigpit mo na. Wika naman ni Benjo na nagbibiro. Ano bang mapapala niya kung makikipag-inuman sa'yo, Aber? Naiinis si Melissa. Hayaan mo na, anak. Ang mabuti pa, sasama na lang ako para naman may kasama si Hero mamaya pa uwi. Malapit lang naman kina Benjo. Umakyat ka na't aalis na kami. Kumuha lang ng 2 jacket ang kanyang ama, tsaka umalis na ang 3. Naiinis naman si Melissa na sinundan ang tingin ng mga ito. Habang si Adam naman, walang nagawa na napilitang sumama kina Itay Oscar at kay Benjo. Nais niyang makisama sa lahat ng mga tao doon habang wala pa siyang naaalala. Mas mabuti na rin yun dahil nais niyang iwasan si Melissa na halatang may pagtingin sa kanya. Sa sarili niya, espesyal ang babaeng nakikita niya sa kanyang panaginip. Maaaring may kasintahan siya bago siya nawalan ng memorya. Sa inuman ay nakilala ni Adam ang mga taga-isla. Dayo man, naging maayos ang pagtrato ng lahat sa kanya. Itinuring siyang parang pamilya ng mga taga ron at bilang pagtanaw niya ng utang na loob sa mga ito, pinakitaan niya rin ng kabutihan. Kinabukasan, sumama siya sa pangingisda kay Itay Oscar. Hindi madali pero kinaya niya. Ramdam niya sa sariling first time niyang ginawa yun. Gayunman, unti-unti siyang nasasanay at sa araw-araw niyang pagsama kay Itay Oscar, nagagamay niya na ang ginagawa ng isang mangingisda. Ito para sa iyo at ito naman para sa akin. Yan ang kinita natin ng 1 linggo. Saad ni Itay Oscar habang inaabot sa kanya ang iilang papel na pera. Huwag na, Itay. Hindi pwede. May pangangailangan ka. Tsaka pinaghirapan mo yung pera. Bumili ka ng damit mo. Ibabalik niya sana ang pera subalit hindi ito pumayag. Dahil dito, napag-isip-isip ni Adam na mag-ipon ng pera nang sa gayon makaalis siya ng isla. Hahanapin niya ang sarili sa Maynila. Hahanap siya ng taong nakakakilala sa kanya at makakapagturo kung sino nga ba siya.
Simula noon, naging katuwang na siya ni Itay Oscar sa araw-araw na pangingisda at ang kinikita niya rito ay itinatabi. Hiro, nandito ka na pala. Humihingal si Melissa habang papalapit sa kanilang grupo. Kasalukuyan siyang nasa basketball court noon kasama ang mga kaibigan sa isla. Kapag wala sila sa pangingisda ni Itay Oscar, isinasama siya ng mga taga-isla sa basketball court. Libangan iyon ng mga taga roon. Minsan sa isang linggo, naglaban ng bawat barangay at 10,000 ang panalo na paghahatian ng mga player. Dagdag kita yun, kaya sumali siya at naging puspusan ng kanilang training para sa game bukas. Mag-aapat na buwan na siya sa isla at nais niya ng lisanin ng lugar. Sapat na ang naipong pera kapag sila ay nanalo sa game na ito. Ang kanyang mga plano ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Hindi niya sinasabi kay Itay Oscar na aalis na siya at lalo na kay Melissa na tuluyang nahuhulog ang loob sa kanya. Pero sinasadya niyang iwasan ito at iparamdam na wala siyang pagtingin sa dalaga dahil tila ba dama niyang may nagmamay-ari na ng kanyang puso. Kinawayan niya lang si Melissa at sumama na sa grupo pagkakitang palapit ito sa kanya. Ramdam naman ni Melissa na iniiwasan siya ng lalaki na kahit iparamdam niya kay Hiro na gusto niya ito, ni minsan wala siyang nakukuhang katugunan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito't nasasaktan siya. Sinabi niya na rin iyon sa kanyang ama pero tanging sagot lang ng itay niya ay hindi niya pwedeng mahalin si Hiro dahil masasaktan lang siya kapag bumalik na ang alaala ng lalaki. Pero ngayon pa lang nasasaktan na siya. Naupo na lamang si Melissa nang magsimula na ang laro. Napakagaling ni Hiro sa laro, lalo at matangkad ito. Pakiramdam niya, mas lalo niya itong minahal. Si Hiro lamang ang namumukod tanging pinakagwapo sa mga naroon na talaga namang kapansin-pansin ng mga kababaihan. Naririnig niya sa kanyang tabi na pinag-uusapan ng lalaki at nakakaramdam siya ng selos. Matapos ang game at panalo ang grupo ni Hiro, nagkumpulan ng maraming kababaihan sa mga ito. Nakipag-shake hand sa magagaling na manlalaro habang siya naman nagngingit-ngit sa inis dahil sa mga babaeng makakating lumalapit kay Hiro. Hindi naman siya nagpakabog at lumapit dito pero iniwasan talaga siya ng lalaki. Sa inis, umuwi siya at hihintayin na lamang niya ito sa bahay. Ano bang problema sa akin, Hiro? Pagdating ng lalaki, sinalubong niya ito. Hindi niya maitago ang inis sa kanyang boses. Gusto niyang sumigaw, wala naman sigurong makakarinig. Tamang-tama't wala ang kanyang ama. Melissa, alam mong hindi ako si Hiro. Malumanin itong Saad habang papasok sa loob ng bahay. Wala akong pakialam. Mahal kita kahit sino ka pa. Pwede bang mahalin mo rin ako kahit ngayon lang? Hindi na nagdalawang isip pa si Melissa na ipagtapat ang damdamin niya para kay Hiro. Habang sinusundan ito papasok sa loob ng bahay, isinara niya rin ang pinto. Tinitigan siya nito bilang reaksyon sa tahasan niyang pagtatapat pagkuway umiling bago bumuntong hininga. I'm sorry Melissa, pero hindi kita pwedeng mahalin dahil may mahal na akong iba. Saad ni Adam, mas maigi na ring sabihin niya iyon sa dalaga kahit alam niyang masigit itong masasaktan. Gumuhit ang sakit sa mata nito nang sabihin niya iyon. Sino? Sino ang mahal mo, Hiro? Tanong nitong naghahabulan ng mga luha. Mahirap ipaliwanag pero mahal ko ang babaeng nakikita ko sa aking panaginip. Kalokohan yan. Ipagpapalit mo ko sa babaeng nakikita mo lang sa panaginip samantalang ako araw-araw mong kasama. Pagak itong tumawa. Maya-maya, kinalas nito ang lahat ng suot sa kanyang harapan na ikinagulat ni Adam. Nakita niya ang pagbagsak ng iilang saplot nito sa paanan at kasunod, tumambad sa kanya ang mahugis na katawan ng babae. Ngayon, Hiro, sabihin mo sa akin kung mahal mo nga ba yung babaeng nakikita mo lang sa panaginip. Nangaakit itong tumingin sa kanya bago siya marahang nilapitan at hindi nag-atubiling halikan siya sa labi. Natigilan si Adam sa ginawa ni Melissa dahil kasabay noon ang rumagasang init sa buo niyang katawan. Hiro, ang kinin mo ko parang awa mo na. Pagsusumamo pa nito, humaplos sa dibdib niya ang mainit nitong palad at dumikit ito sa kanya. Totoong natutokso siya kay Melissa sa mga sandaling yun pero hindi niya pwedeng pakailaman ng babae. Mas mahihirapan itong kalimutan siya sa kanyang pag-alis. Alam niyang mas marami pang lalaking magmamahal dito. Marahan niya itong hinawakan sa magkabilang balikat at bahagyang inilayo sa kanya. Melissa,
Hindi mo dapat ginagawa ang isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kapag nagmahal ka, kalakip nun ang respeto mo sa iyong sarili. Pagkasabi nun, ibinalik niya sa katawan nito ang damit na hinubad at tinungo ang kanyang silid. Naiwang tulala si Melissa na namumula ang magkabilang pisngi sa hiya dahil sa sinabi ni Hiro at pagtanggi nito sa katawan niya. Totoong hindi nga siya nito mahal. Bes, mag-iingat ka sa biyahe ha. Tatawagan mo ko pagdating mo doon. Malungkot si Summer habang yakap siya at nagpapaalam sa kanya. Nagpumilit itong ihatid siya sa airport ngayong araw kahit na may pasok ito sa trabaho. 6 na buwan na noon ang kanyang tiyan kaya ngayon na ang kanyang uwi sa probinsya upang doon manganak. Napakalaki ng kanyang tiyan lalo at 3 ang laman nito. Hirap na rin siyang magkikilos dahil sa mabigat niyang dala sa loob ng kanyang sinapupunan araw-araw. Oo bes, salamat sa lahat ha. Nagyakap sila hanggang sa tuluyan ng nagpaalam sa isa't isa. Habang nasa himpapawid sakay ng airplane, iniisip ni Athena ang kanyang mga plano pagdating sa kanilang probinsya habang iniintay ang kanyang panganganak. Naiisip niyang magnegosyo at gamitin ang naipong pera. Palagay niya kasi hindi sasapat ang halagang hawak sa nagbabadyang mga gastusin para sa triplets. Minsan, gusto niyang isiping sinira lamang ni Adam ang buhay niya sa pagdating nito sa kanyang buhay dahil bigla na lang din itong naglaho na parang bula. Pero hindi din naman niya masisisi ang mga batang nasa sinapupunan dahil ginusto niya rin ang nangyari sa kanilang dalawa ni Adam. Hinaplos niya ang kanyang tiyan upang palakasin ang kanyang loob. Yun lang kasi ang rason kaya nais niyang magpatuloy sa buhay. Ang 3 bata na nasa kanyang tiyan ang kanyang inspirasyon. Pagbaba ng eroplano, naroon na ang kanyang buong pamilya na siyang sumalubong sa kanya sa airport. Naiiyak sa galak ang kanyang ina habang niyayakap siya maging si Abby. Sakto din ang uwi niya dahil sa susunod na buwan, gagraduate na ito, saktong makaka-attend siya. Ang kanyang itay, tahimik lang na nakangiti. Pagkuway niyakap din siya at sabay-sabay na silang sumakay sa isang taxi na nag-aantay sa kanila pa uwi. Pinagpahinga na rin muna siya ng kanyang ina pagdating sa kanilang bahay. Nagluto din ito ng paborito niyang ginataang tulingan kaya kahit hindi pa gutom, napakain na rin siya. Mabuti naman at safe kang nakarating bes. Ani Summer, gabi na nang tawagan niya ang kaibigan dahil nakaidlip siya kanina pagkatapos kumain. Oo naman. Inilapag niya ang cellphone at hinayaang naka-loudspeaker dahil kasalukuyan siyang nag-aayos ng kanyang mga damit sa kanyang cabinet. So, anong sabi ng parents mo tungkol dyan sa pinagbubuntis mo? Wala bes, tanggap naman nila. Isa pa, matagal ko nang nasabi ang tungkol dito. Wow, masaya ako bes. Pangako, uuwi ako dyan kapag nakapanganak ka dahil gusto ko makita yung mga babies mo. At nga pala, galing si Rome dito kanina. Dinalaw ka raw niya sa apartment mo pero sabi nga daw ni Aling Corazon, nakaalis ka na. Pagbabalita nito. Okay, umaasa pa rin ako at nakikibalita sa kanya. Alam mo kasi bes, kahit sinabi niyang wala na si Adam, ewan ko ba kung bakit sa puso ko, umaasa pa rin akong buhay siya. Malungkot niyang saad, natahimik saglit si Summer sa kabilang linya na tila ba nag-iisip. May naisip ako bes, ano kaya kung natigilan ito pagkuwan? Wag na nga lang, baka lalo pang ikasama. Naisip ko kasing manawagan ka para sa asawa mo. Ang kaso di ba, may mga nais kumitil sa buhay niya. Delikado yun, baka balikan ka pa niya. Napabuntong hininga siya. Naisip niyang tama si Summer. Tanging paraan para malaman ni Adam na may nag-aantay rito ay kung mananawagan siya. Pero alam naman niyang kung buhay ito, babalik at babalikan siya kahit hindi niya pa iyon gawin. Matapos ang pag-uusap nila ni Summer, lumabas siya ng silid. Saktong tapos na rin siya sa kanyang ginagawang paglilinis ng kanyang mga gamit. Nadat na niya ang magulang sa sala ng kanilang bahay na nanonood ng TV habang ang kanyang ina naman ay may tinatahi. Saktong balita ang pinapanood na sa sobrang tutok sa TV, hindi napansin ang kanyang paglapit. Dahil dito, napabaling ang tingin niya sa screen nang makita ang tila pamilyar na isang lalaking hawak na mga pulis. Biglang sumagi sa kanyang alaala kung saan niya ito nakita. Isa iyon sa mga lalaking tumangay kay Adam noon. Hindi siya maaaring magkamali. Bumilis ang tahip sa kanyang dibdib. Yun nga yung lalaking iyon, ang may hawak na baril.
Ang headline, nahuli na ang 3 kriminal na lalaki nagngangalang Otis, Bonnie at Jurak dahil sa isang bangko na pinagnakawan ng 3. Itinuro na rin ng 3 ang leader ng mga ito na nagngangalang Felix Beldosa. Ang lalaking ito ay napakaraming hawak na illegal na pasugalan sa buong Kamaynilaan. Bukod doon, marami ng kinitil na buhay kaya patong-patong ang mga kasalanan at pinagdudusahan na rin ng lalaki ang mga kasalanan nito ngayon sa kulungan. Kaya walang magandang nangyayari ngayon sa mga kabataan sa Maynila dahil talamak sa pasugalan. Dapat sa mga ganyan, hinahatulan din ng kamatayan. Sinisira nito ang kinabukasan ng mga kabataan. Komento ng kanyang ama at gigil na gigil dahil nadadala sa pinanonood. Hindi lang kabataan Edmundo ang nalululong sa sugal na yan, kundi pati na rin may mga pamilya. Yun bang kahit wala nang kainin, sugal pa rin. Tugon naman ng kanyang ina na gigil rin. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Adam na dahil nga raw sa sugal, nagkautang ang ama nito ng 5 milyon na wala rin ng bahay, lupa, maging ang kumpanya. Kaya tama lang sa kanilang maparusahan, wala silang magandang ambag sa ating lipunan. Wika ng kanyang ama. Nanggigilid ang kanyang mga luha sa tuwa dahil nakaganti na ang kanyang asawa. Sa wakas, naparusahan na rin ng batas ang mga lalaking tumangay kay Adam. Kung nasan man ito ngayon, tiyak niyang makalalaya na ito mula sa mga lalaking kriminal na yun at makakabalik na ito sa kanya kung sana buhay pa ang kanyang asawa. O anak, nandyan ka pala. Halika't maupo ka rito. Doon nabaling ang atensyon ng kanyang magulang nang siya ay malingunan. Marahan naman siyang humakbang at umupo sa tabi ng ina. Ang ama naman niya ay pinatay ang TV. Naku anak, iwasan mong manood ng mga balita dahil baka ma-stress ka. Ayokong pumangit yung mga apo ko. Tumatawa ang kanyang ama. Itay, inay, patawarin niyo ho ako ha. Maaga ako nag-asawa. Hindi ko naman nakalaing mangyayari ito. Aniya sa mga ito. Wala siyang balak sabihin na ang mga lalaking yun ang tumangay sa kanyang asawa. Hinawakan naman bigla ng ina niya ang kanyang palad. Anak, sapat na ang naitulong mo sa amin ng iyong ama. Sapat na rin nakagraduate ang kapatid mo. Isa pa, masaya kami magkakaroon ng 3 apo. Naku, bibihira ang ganyan dito sa atin. Huwag kang mag-alala dahil mahal ka namin at nandito lang kami palagi, okay? Niyakap siya nito. Ang ama naman niya, hinagod-hagod ang kanyang likod dahil napaiyak siya sa sobrang saya sa pagkakaroon ng mababait na magulang. Tuluyang nagpaalam si Adam kay Itay Oscar matapos manalo sa kanilang laro sa basketball. Para sa kanya, sapat na ang perang naipon upang makaluwas ng Maynila. Doon niya hanapin ang kanyang sarili. Kung hindi kita mapipigilan anak, mag-iingat ka na lang sa Maynila. Basta, bukas ang pintuan ko para sa pagbabalik mo. Tinapik siya ni Itay Oscar sa balikat. Salamat Itay, hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang naging pangalawang pamilya ko. Salamat sa pagsagip niyo sa akin habang buhay ko pong tatanawin iyon ng utang na loob. Isinukbit niya ang backpack matapos sabihin iyon na naglalaman ng kanyang iilang maayos na damit. Tsaka niya sinulyapan ang nakatalikod na si Melissa. Masama ang loob nito sa kanyang pag-alis. Nilapitan niya ito at nagpaalam. Hindi ito lumingon kaya tumalikod na siya. Hero! Nakakailang hakbang pa lang siya nang tawagin ito. Nalingunan niyang patakbong lumapit sa kanya si Melissa at mabilis siyang niyakap. Mag-iingat ka dun. Sana mahanap mo na yung babae sa panaginip mo. Madamdamin nitong Saad. Napangiti siya at hinagod ang likod nito. Salamat Melissa. Tandaan mo sana yung mga ibinilin ko sa'yo. Kumawala na ito't tumango-tango. Salamat din Hero. Pag ko ay nag-abot ito ng papel sa kanya. Tawagan mo ko dyan ha. Bagaman malungkot, nakangiti na ito. Nginitian niya rin ng dalaga tsaka tinanguan. Lumayo na siya at kinawayan si Itay Oscar na nakatingin sa kanila. Hanggang sa tuloy-tuloy na siyang umalis palayo. Sumakay siya ng bangka na magtatawid sa kanya ng dagat patungong pier. Nakapagpaalam naman na siya sa kanyang mga kaibigan kahapon. Pagbaba ng bangka, sumakay naman siya ng tricycle hanggang terminal ng bus. Natapos ang ilang oras ni Adam sa bus bago huminto sa terminal. Nasa Maynila na siya sa wakas. Bumaba ang lahat kaya nakihalo si Adam sa karamihang naglalakad bagaman hindi niya alam kung saan siya patungo. Tumingala siya sa kalangitan at 12:00 na iyon base kung paano niya nababasa ang araw.
Natutunan niya kay Itay Oscar kung paano titignan ng oras sa pamamagitan lamang ng araw at natutunan niya rin ang palatandaan kung kailan bubuhos ang malakas na ulan at dahil summer, tirik na tirik ang araw. Sa patuloy na paglalakad, nakaramdam siya ng gutom at uhaw kaya huminto siya sa isang karinderya. Nag-order siya ng kanin at ulam. 8:00 ang huli niyang kain kaya tama lang nagutom na siya. Habang kumakain, natanaw ni Adam ang isang sasakyang pumarada sa harap ng karinderya. Maya-maya, bumaba ang lula ng kotse na nasa tansya niya, 60 years old na. Tinumbok nito ang daan patungo sa bangko na matatanaw niya sa tawid ng kalsada. Nagawa niya pa itong sundan ng paningin habang papatawid pero dahil maraming nakaparadang sasakyan, nawala ito sa paningin niya. Tumayo na siya na makatapos sa pagkain at balak niyang magpatuloy sa paglalakad habang naghahanap ng mapapasukan. Sa pagtayo niya, natanaw niya ang matandang lalaki na ngayon nakikipag-agawan sa hawak nitong itim na pouch sa isang lalaking mataba. Hold-upper. Yun agad ang pumasok sa kanyang isipan kaya dali-dali niyang tinakbo ang matanda upang tulungan pero tuluyan na nitong nabitiwan ng pouch na sa tingin niya ay pera ang laman. Saklolo! Magnanakaw! Noon sumigaw ang matanda kaya nilagpasan niya ito at hinabol ang magnanakaw. Napakabilis nito ganoon man naabutan ito ni Adam at agad inagaw ang bag. Mabilis niyang sinuntok ang lalaki sa panga habang nakikipag-agawan siya sa pouch. Sa lakas ng lalaki, halos masubsob siya sa simento pero lumaban si Adam na nakipagbuno sa lalaki. Walang yaka, kanina ka pa. Pinahihirapan mo ko. Reklamo ni Adam na hinawakan ng kamay nito tsaka pinilipit. Hindi nakapanlaban ng lalaki, lalo't nandyan ng isang pulis na mabilis itong pinusasan. Kayo talagang mga kawatan, naglipanan na kayo rito. Sumama ka sa akin. Galit na sabi ng pulis, tsaka kinalad ka dito palayo. Hingal pa siya na sinundan ito ng tingin, tsaka inabot ang pouch sa matandang humihingal din. Salamat iho, naku kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na itong pera. Matapos sabutin ng pouch, kumuha ito ng lilibuhing papel tsaka iniabot sa kanya. Tanggapin mo ito, bayad sa kabutihang nagawa mo. Sa halip na tanggapin ni Adam ang pera, ay nakiusap siyang bigyan ng trabaho at hindi naman nabigo ang lalaki dahil kinuha siya nitong personal driver at sa araw ding yun, nagsimula na siya sa bagong trabaho. Nagpakilala siyang hero at ang matanda, nakilala naman niya sa pangalang Armando Flores. Ayon dito, may sarili nga daw itong driver. Yun nga lang ay nasa bakasyon kaya walang choice ang matanda kundi mag-drive itong mag-isa. Labis namang ipinagpapasalamat ni Adam ang pagkakaroon ng trabaho. Samantala si Athena matapos makapanganak ay nanatili muna siya sa kanila ng 3 buwan upang makasama ang kanyang identical triplets na pinangalanan niyang Hope, Faith at Grace, ang 3 magaganda at cute niyang anak, ang pinakamasayang dumating sa kanyang buhay. Hindi kayang tumbasan ng kahit na anong halaga ang sayang nararamdaman niya pagkakita rito. At simula nang magka-baby siya, tila ba kaya niyang suungin ang lahat ng kanyang pagod para sa kanyang mga anak. Pagkalipas ng 3 buwan, luluwas muli si Athena sa Maynila upang magtrabaho kahit na ayaw niyang iwan ng triplets ay kailangan. Umiiyak siya habang hinahalik-halikan isa-isa ang mga ito sa crib. Ang gagawin niyang pagsasakripisyo ay para rin naman sa mga ito. Pipilitin niya lang makauwi taon-taon para dalawin ang mga anak niya. Huwag kang mag-alala sa kanila anak at hindi namin sila pababayaan ng iyong ama. Wika ng nakangiti niyang ina. Alam ni Athena na masaya ito sa pagkakaroon ng apo kahit nakalakip nun, pagod at puyat dahil hindi naman biro ang pagbabantay ng mga bata. Niyakap niya ang ina't ama maging si Abby na nagpaiwan muna sa kanila para may katuwang mag-alaga sa triplets. Tsaka na lang ito magtatrabaho kapag kaya na ng kanyang ina ang 3. Matapos ang mahabang pamamaalam niya sa mga ito, tuluyang umalis si Athena. Si Summer ang susundo sa kanya sa terminal at sa apartment ng kaibigan siya tutuloy. Habang sakay ng bus pa Maynila, umaasa siyang mas magiging matatag siya kahit malayo ang mga anak niya na sana kayanin niya ang pangungulila sa mga ito. Kasama ni Summer si Rome nang sumundo kay Athena sa terminal ng bus. Galak pa nitong ibinalita ang nangyari sa grupo ni Felix na matagal na nga raw gustong mahuli ng mga pulis. Siguro kung nabubuhay pa si Adam, matutuwa siya sa balitang yan.
Komento ni Summer matapos ibalita ni Rome ang pagkakadakip sa mga kumidnap kay Adam noon. Kumakain na silang tatlo sa isang restaurant, dito kasi sila tumuloy pagkagaling nila ng terminal. Tama ka Summer, masasama talaga ang mga taong yun. Pasalamat nga ako't may sapusa ang buhay ko, nagkaroon pa ako ng pangalawang buhay. Si Rome na sinabayan pa ng tawa, tumikim siya bago nagsalita. Buhay si Adam, nararamdaman ko yun. Saad ni Athena sa dalawa na tila gustong maluha. Matagal na siyang umaasang buhay ito at mananatili ang pag-asang yun hanggat mahal niya ang asawa. Nagkatinginan ng dalawa bago gagapin ng kanyang palad. Bes, kung buhay si Adam, nasaan na siya? Nakapanganakan at lahat-lahat, nahuli na rin ng mga pulis sa mga kumidnap sa kanya, pero magpahanggang ngayon, hindi ka pa niya binabalikan. Saad ni Summer para siya ay matigilan. Tila ba unti-unting nawala ang katiting na pag-asang pangahawakan niya sa sinabi ng kaibigan dahil may punto naman ito. Hindi siya nakakibo hanggang sa natapos silang kumain. Naiintindihan naman ni Rome at Summer ang kanyang damdamin. Nakikibalita pa rin naman ako Athena tungkol kay Adam. Don't worry bukas, pupuntahan ko mismo si Felix sa kulungan upang tanungin ang tungkol kay Adam. Ani Rome bago nagpaalam sa kanila. Si Summer na lamang ang nagpasalamat sa kaibigan, tsaka dahil pakiramdam niya, bumigat lalo ang dibdib niya. Kinausap siya ni Summer habang nasa taxi sila pero wala siyang kibo. Si Adam ang kanyang iniisip, ang nararamdaman niya para dito at ang mga anak nila. Tama bang wag na siyang umasang buhay pa ito dahil habang tumatagal, lalo lamang siyang nasasaktan. Lihim siyang umiyak. Pagdating sa apartment ni Summer, tinawagan kaagad niya ang mga magulang para sabihing nakarating na siya. Tinulungan na rin siya ng kanyang kaibigan sa pagliligpit ng kanyang damit pagkatapos ay nakatulog siya dahil sa pagod. Kinabukasan, simula na para kumayod sa kanyang mga anak. Sabay silang pumasok ni Summer sa trabaho. Inaasahan na rin ng kanyang boss na ngayong araw siya magre-report sa office dahil nakapagpasa na siya ng requirements para sa kanyang pagbalik sa trabaho through online at naaprubahan agad ng HR. Sinalubong kaagad siya ng kanyang mga ka-office mate at niyakap. Dama niyang na-miss siya ng mga ito. 6 na buwan din siyang wala. Matapos ang kamustahan ay simula na ng trabaho. Samantala si Adam, naging gamay na sa kanya ang trabaho kay Mr. Flores. Paggising, sasamahan niya itong mag-jogging tsaka ito papasok sa office. Sa hapon, madalas naglalaro ito ng golf at syempre bilang driver, kasama siya. Kapag weekend, dumadalaw sila sa bahay ampunan kung saan isa ito sa mga sponsor. Ang kwento, galing ito sa ampunang iyon at iniwan ng magulang sa daan at may nakapulot dito. Sa ampunan nagkaisip at lumaki si Mr. Flores hanggang may mayamang pamilya ang umampun dito. Nakapag-aral ng kolehiyo hanggang sa nakatapos heto at isang magaling na businessman. May 3 anak si Mr. Flores at lahat ay may pamilya na. Nag-iisa sa buhay dahil patay na ang asawa. Pero sa edad nito, pumapasok pa rin sa trabaho bilang naging exercise na rin ng matanda. Hero, dumaan tayo kay Mr. Nuevo. Habang siya'y nagmamaneho ay saad ng amo. Hapon na iyon at pauwi na sana sila. Si Mr. Nuevo ay matalik nitong kaibigan. Katulad ng lalaki, isa ding businessman at sa pagkakaalam niya ay magkasosyo ang dalawa sa negosyo. Yes sir, wika naman niya. Minsan na siyang nakarating sa office ni Mr. Nuevo kaya alam na niya kung nasaan. 15 minutes ang biyahe bago nila narating ang opisina ni Mr. Nuevo. Saktong paggarahe ni Adam ng kotse niya, siya namang labasan ng mga taga-opisina. Saglit lang ako iho, hintayin mo na lang ako dito. Kinuha nito ang portfolio, siya naman ay bumaba upang pagbuksan ito ng pintuan. Nanatili si Adam sa labas ng kotse habang sinusundan ng tingin si Mr. Flores nang mag-agaw ang kanyang atensyon ng 3 babaeng palabas ng gusali. May balingkinitang katawan, sakto ang tindig, mahaba ang buhok at nakasuot ng office uniform. Tama, ang babaeng ito ang nakikita niya sa kanyang panaginip. Simple, bagaman may nakakaakit na ganda. Tipong kahit sinong lalaki, maaagaw nito ang atensyon. Katulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Simula sa harapan ng gusali hanggang sa narating nito ang waiting shed, nakasunod ng tanaw si Adam ni hindi niya magawang kumurap.
Bye Athena, kita na lang tayo sa apartment. Narinig ni Adam na sigaw ng isang babaeng kasasakay lang ng kotse. May kasama itong lalaki. Kumaway naman ito matapos ngumiti. So, Athena pala ang pangalan ng babae sa kanyang panaginip. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Adam habang papalapit sa dalaga. Tila ba, kusang humakbang ang kanyang mga paa. Tila ba may kung anong naguudyok sa kanyang ito ay yakapin. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit. Taxi! Napatakbo na siya nang magpara ito ng sasakyan. Athena! Hindi niya rin mapigilang tawagin ng babae para maagaw ang atensyon nito. Pasakay na sana ito ng taxi nang mapalingon sa gawin niya. Para itong naistatwa sa kinatatayuan pagkakita sa kanya. Kilala siya ng babae base sa reaksyon nito nang magtama ang mga mata nila. Pa-slow motion itong humakbang palapit sa kanya. Kita niya ang sunod-sunod na pagbagsak ng luha nito. Adam! Bulalas nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Agad siya nitong niyakap. Buhay ka! Saad pa nito. Nanginig ang katawan nito nang mapahagulgol habang siya iyakap. Kusang kumilos ang kamay niya at ikinulong ito sa kanyang mga bisig. Pakiramdam ni Adam sa mga sandaling yun ay bahagi ng buhay niya si Athena. Hindi malaman ni Athena kung saan niya unang hahawakan si Adam nang tuluyang makalapit dito. Basta dama niya ang paghahabulan ng kanyang mga luha sa pisngi. Buhay ka! Bulong niya at napahagulgol sa iyak. Hindi na alintana ni Athena na umalis na ang taxi na kanyang pinara kanina. Nainip na ito marahil sa paghihintay ng matagal sa kanya. Basta sa mga sandaling yun, ayaw niya nang humiwalay pa kay Adam. Natatakot siya na baka mawala na naman ito. Kalaunan ni nag-angat ng paningin ng lalaki at siya'y tinitigan. Hinawakan din ito ang kanyang magkabilang pisngi at pinahid ang luhang naroon. Nagising akong sugatan at masakit ang buong katawan. Ang sabi ng nakapulot sa akin, tinapon ako sa dagat ng mga armadong lalaki at wala akong maalala. Sino ko, Athena? Saad ni Adam sa madamdaming boses. Lalo siyang napaiyak sa masakit na sinapit ni Adam sa kamay ni Felix. Kaya pala hindi ito nakabalik sa kanya dahil nagkaroon ito ng amnesia. Dali-dali niyang hinila sa waiting shed ang lalaki dahil nasa gilid sila ng kalsada. Agad niyang inilabas sa kanyang wallet ang litrato nilang dalawa noong ikinasal sila at ipinakita niya ito. Matagal na tinitigan ni Adam ang larawang hawak. Ngayon niya napatunayan na talagang bahagi ng buhay niya ang babae sa kanyang panaginip dahil asawa niya pala ito. Athena! Buong puso niyang niyakap na muli ang babae. Bigla ay pumasok sa kanyang balintataw ang mga pangyayaring pinahihirapan siya ng hindi kilalang lalaki. Tila ramdam niya pa ang malakas na paghampas sa ulo niya ng malaking kahoy kaya napasigaw si Adam nang biglang kumirot ang parting yun sa kanyang ulo. Nagulat naman si Athena nang bigla na lang sumigaw si Adam at mahigpit na napahawak sa kanyang magkabilang sentido habang namimilipit ito sa sakit. Nahalinhan ng matinding pag-aalala ang sayang nararamdaman niya ng mga sandaling yun habang nagsisisigaw ng saklolo. Hindi niya alam kung anong nangyayari kay Adam. Mabutit may nagmagandang loob sa kanilang tumulong upang madala naman sa hospital si Adam. Adam, anong nangyayari? Please, kaya mo yan? Pag-aalala ni Athena habang yakap ang asawa sa loob ng kotse. Umiiyak siya sa takot. Hindi niya kaya kung sa pangalawang pagkakataon mawawala na naman si Adam. Ngayon pa bang buhay ito? Athena, ang sakit. Bulong ni Adam habang patuloy na namimilipit sa sakit. Parang mabibitak ang kanyang ulo. Kasabay ang pagsiksik ng mga gunita sa kanyang isipan. Nakikita niyang tagpong hinahabol silang dalawa ni Athena na mga armadong kalalakihan. Pilit iyong nagsusumiksik sa kanyang isipan. Bagay na lalong tumitindi ang kirot ng kanyang ulo. Napasigaw si Athena sa driver na bilisan dahil nag-aalala siyang sobra para kay Adam. Pagdating sa hospital, inasikaso kaagad si Adam ng mga doktor at tuloy-tuloy sa emergency room ang lalaki. Tinawagan niya kaagad si Summer at Room upang ibalita ang tungkol sa pagkikitang muli nila ni Adam at kung nasan sila ngayon. Naunang dumating si Room na humahangos, wala pang 15 minuto ang nakakalipas. Athena, anong nangyari kay Adam? Tanong kaagad ni Room sa kanya sa nag-aalalang boses. Isinalaysay naman ni Athena kung paano sila nagkita ni Adam hanggang sa sinabi nitong walang maalala ang lalaki.
Kung ganoon, may tendency na bumalik ang kanyang alaala. Nag-aalala ko, Rome, saad ni Athena. Dama pa niya ang panginginig ng kanyang kalamnan dahil sa nerbiyos. Iniupo muna siya nito sa kalapit na silya at pinakalma. Kalaunan ay dumating si Summer. Kasama pa nito ang nobyong si Jerry. Bes, pasensya ka na. Medyo natagalan kami. Kamusta? Anong nangyari kay Adam? Paano kayo nagkita? Totoo bang buhay siya? Magkakasunod nitong tanong na tila ba hindi makapaniwala. Ikinuwento ni Athena ang mga nangyari kanina lang habang magkasama sila ni Adam at hindi mawawala ang kanyang pag-aalala hanggat hindi nasisigurong okay ang asawa. Kinabukasan, nagising si Adam na nasa loob ng isang hospital. Napabalikwas siya ng bangon nang maalala ang sinapit niya sa mga kamay ng tauhan ni Felix. Bro, salamat naman at gising ka na. Napabaling ang tingin niya sa nagsalita. Saktong nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita kay Rome na kasama niya sa kwartong yun. Ligtas ka? Buhay ka? Puno ng galak niyang tanong. Ang alam niya, pinahirapan din ito at parang hayop na tinapon tulad niya. Lumapit ito at ngumiti sa kanya. Buhay na buhay, bro, at sa tingin ko, nagbalik na rin ang alaala mo. Anong ibig mong sabihin? Taka niyang tanong. Sinabi ni Rome kung gaano katagal siyang nawala na inakala ng mga itong patay na siya, na ang tanging umaasa na buhay siya ay tanging si Athena. Kaya ito man, hindi makapaniwalang magkaharap sila ngayon. Nang tignan niya ang kalendaryong nasa loob ng kwarto, tsaka niya lang napagtantong taon na ang nakalilipas simula nang magkahiwalay sila ni Athena. Ganoon katagal siyang nawala, hindi niya na maalala ngayon kung paano siya nakaligtas. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Athena? Umuwi lang para magbihis. Kagabi pa kasi siya nandito. May good news nga pala ako sa'yo, bro. Pagkuway kinuha ni Rome ang cellphone at nagtipa bago may ipinakita sa kanyang video. At habang pinapanood niya yun, nakahinga siya ng maluwag dahil tungkol iyon sa grupo ni Felix na ngayon ay nakakulong na. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngayon ay malaya na siya. Malaya na siyang mamuhay kasama ang kanyang asawa. Malaya na siyang makakilos. Salamat at pinagbabayaran na nito sa kulungan ng mga nagawang kasalanan. Nga pala, may tumatawag sa iyo kagabi, kaya pinakailaman na namin ang cellphone mo. Si Mr. Flores, boss mo. Driver ka niya kung naaalala mo siya. Anyway, alam niya na ang nangyari sa iyo at sinabi naming nasa hospital ka. Pwede mong tawagan kung gusto mo. Pagkuway inabot sa kanya nito ang kanyang cellphone. Wala siyang cellphone nang itapon siya noon sa karagatan ng mga tauhan ni Felix at maaaring issue sa kanya ang phone na yun nang nagngangalang Mr. Flores. Minabuting tawagan na lang niya ito upang makausap. Hindi man ito maalala ay mananatiling may mga utang na loob siya sa mga taong tumulong sa kanya nung siya ay may amnesia. Pero ngayong nakakaalala na siya, baka hindi na siya makabalik sa trabaho dahil may pamilya siyang nag-aantay at nais makasama. Walang iba kundi si Athena. Tumawag lamang siya upang magpaalam ng tuluyan kay Mr. Flores. Pagdating ni Athena sa hospital, galak siyang makitang gising na ang asawa. Hindi na muna siya pumasok sa araw na yun sa trabaho at pinasabi na muna niya kay Summer na nasa hospital pa ang asawa kaya hindi siya nakapag-report. Mabilis siyang niyakap ni Adam pagpasok niya sa loob ng kwarto at sinabing nakakaalala na ang lalaki. Dahil dito, napaiyak naman si Athena sa tuwa. Salamat sa Diyos at dininig nito ang kanyang panalangin. Isang buwan matapos maiayos ng mag-asawa ang lahat sa Maynila para sa uuwian nila rito, tsaka nila sinundo ang kanilang triplets sa probinsya. Labis ang sayang naramdaman ni Adam nang nagbunga ang pagmamahalan nila ng asawa na hindi lang isa kundi 3. Naluluha si Adam habang niyayakap ang kanyang mga anak dahil sa sobrang tuwa. Sobrang blessed niya sa pagkakaroon ng pangalawang buhay, lalo na ang pagkakaroon ng 3 prinsesa. Walang mapagsidlan ang kanyang saya kaya naging emotional siya. Sinong magsasabing pagkatapos ng trahedyang sinapit niya ay makakapiling niya pa ang kanyang mag-iina? Labis-labis niya iyong ipinagpapasalamat sa itaas. Umiiyak din si Athena habang pinagmamasdan ang emosyonal na si Adam habang yakap ang mga anak nila. Siya man at ang kanyang mga magulang na pinanunood lang si Adam napapaiyak din sa unang pagkikita ng mga ito. Ate, ang gwapo ni Kuya Adam, kaya naman pala ang cute ng triplets. Pabulong ni Abby na nasa kanyang tabi.
Ngumiti siya sa kabila ng pagluha. Totoo kasi ang sinabi ng kapatid, bukod sa gwapo ang asawa, napakabuti ng puso. Ngayong malaya na sila mula kay Felix, unti-unti nitong iniahon ng nalubog na negosyo ng ama sa tulong ni Rome. Ngayon ay magkasosyo na ang mga ito. Anak, baka naman pwedeng manatili pa kayo rito ng ilang araw pa ni Adam. Mamimiss ko ang aking mga apo. Wika ni inay isang gabi habang nagliligpit siya sa kwarto ng mga gamit ng triplets. Pangalawang gabi na nila dito sa probinsya. Tulog na rin ang mga anak niya sa kabilang kwarto at magkakasama sa isang crib. Si Adam naman, kausap ang kanyang ama sa labas at si Abby nagpapaalam sa mga kaibigan nito dahil isasama niya bukas sa Maynila upang maging katuwang sa pag-aalaga sa triplets. Siya naman ay napagpasyahang mag-resign upang alagaan na lang ang mga anak. Total ay nandyan naman si Adam na magtatrabaho para sa kanila. Gusto ko rin naman sana, inay, kaso lang napakaraming gagawin ni Adam sa office. Kahapon pa nga tumatawag si Rome dahil hindi nito kayang mag-isa sa trabaho kaya napagpasyahan nilang umuwi na kaagad. Sige anak, sana naman kahit papaano tumawag kang madalas rito. Hindi lang yun, inay, magbabakasyon din kami dito ni Adam taon-taon para makita ninyo ang inyong mga apo. Kaawaan lang tayo ng nasa itaas. Hinaplos-haplos nito ang kanyang braso at ngumiti. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan bago ito lumabas ng kanyang silid para nga daw siya ay makapagpahinga na, lalo at maaga pang aalis bukas. Pagkalabas ng ina ay tinungo niya ang banyo upang maglinis ng katawan. Nadaanan niya pa ang asawa at ang ama na nag-uusap pa rin sa sala. Mukhang seryoso. Tingin naman niya sa ama ay nagustuhan nito si Adam. Paglabas niya ng banyo, sarado na ang ilaw sa sala. Wala na rin sina Adam at ang ama sa sala. Maaaring natutulog sa silid. Pagpasok niya sa kwarto, karga ni Adam si Hope. Nagising pa lang isa nilang anak at ngayon nakikipagngitian sa ama. Mahina itong kinakausap ni Adam. Nagbihis na muna siya tsaka nagtimpla ng gatas at inihiga na muli ito sa crib. 4 na buwan na ang kanilang mga anak at nakaka-amaze na marunong na itong humawak ng bottle milk. Nang makatulog si Hope, napapangiti si Adam habang hinahagod siya ng tingin, yung tingin na madalas gawin sa kanya, na tanging sa kanya lang na tila may ipinahihiwatig. Pagkuway masuyo siyang nilapitan, malambing siyang niyakap at hinalik-halikan sa pisngi. Pababa sa kanyang leeg, napapikit siya sa kakaibang init na gumapang sa kanya. I miss you so much, Athena. Humaplos ang mainit nitong hininga sa leeg niya na nagbibigay kilabot sa kanya. Sobrang na-miss niya si Adam. Noong bago lang itong nawala at mag-isa lang siya sa apartment, para siyang mababaliw sa matinding kalungkutan. At ngayon, gusto niyang mapunan ni Adam ang kalungkutan niya at pangungulila rito. Na-miss din kita, Adam. Tugon niya rito. Naramdaman niya ang mas mahigpit nitong yakap bago nagsimulang gumapang ang labi nito sa kanyang pisngi na tila may hinahagilap. Noong marating ang mga labi niya, sabik iyong nilamon ni Adam na halos magpawala sa wisyo niya. Lasang-lasa niya agad ang matamis na labi ng asawa na kanyang kinasasabikan. Sabay silang bumagsak sa ibabaw ng kama. Matapos ang mainit na sandali, kapwa nakatulog na magkayakap ang dalawa. Kinabukasan, madaling araw pa lang nang sila ay ihatid ng magulang sa terminal. Si Rome naman ang sumundo sa kanila pagdating na siyang maghahatid sa kanilang tirahan. Bro, good news. Naaprobahan ni Mr. Flores yung request ko. At yes, isa na siya sa mga investors natin. Bilib ka na sa akin. Habang nagmamaneho, pagbabalita ni Rome, tumatawa pa ito. Malaki naman talaga ang bilib ko sa iyo pagdating sa negosyo. Kanino ka ba magmamana kundi sa akin? Wika naman ni Adam. Nagtawanan pa ang dalawa na ikinahagikgik ng triplets na tila natutuwa sa pinag-uusapan ng dalawang magkaibigan. Siya man ay napangiti rin. O tignan mo, tuwang-tuwa sa akin ang mga inaanak ko. Palatak ni Rome na sinabayan muli ng tawa. Nagpresenta kasi itong maging ninong ng 3 paslit at balak nilang mag-asawa. Isabay sa unang kaarawan ng mga ito ang binyag. Hoy, binabalaan kita. Huwag mong tuturuan ng kalukuhan to mga anak ko. Malalagot ka sa akin. Pagbibiro ni Adam. Naku bro, ako pa ba? Kalaunan, tumunog ang kanyang cellphone. Si Summer ang tumatawag. Excited na rin itong makita ang kanilang triplets ni Adam.
Tulad ni Rome, nagpresenta din itong maging ninang. Bes, nasa bahay niyo na kaya ko? Inexpect ko na nandito kayo kasama ang triplets. Where na ba you? Tumitili si Summer sa kabilang linya dahil mainit nga raw sa labas. Hindi nagtagal, dumating na rin sila. Ang dami nitong pasalubong para sa kanyang mga anak. Gatas, diapers at mga laruan. Pinagtig-isahan naman kagad ni Rome at Summer ang dalawang bata. Sila naman ni Adam ay pinasok ang mga dalang gamit sa loob ng bahay. Pagpasok ay si Abby agad ang nag-asikaso sa mga bata para mapadede dahil pagod at antok na rin. Si Summer naman ang katuwang ng kanyang kapatid sa pagpapatulog dito habang si Adam at Rome nagpe-prepare ng makakain. Ano bes, okay lang ba kayo rito sa new home nyo ni Adam? Tanong ni Summer. Tinulungan na siyang magligpit nito nang makatulog na ang triplets. Okay naman, affordable pa. Salamat bes ha. Wika niya rito. Ito kasi ang nag-offer sa kanya sa apartment na yun. May 3 kwarto, kahit hindi gaano kalakihan, pero komportable naman silang mag-asawa. Ang kagandahan, malawak sa labas, may mapaglalaruan ng mga bata. Ano ka ba? Ayos lang. Basta bes, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako palagi. Baka magkaiyakan pa tayo. Salamat bes ha, napakabuti mong kaibigan. Tsaka niya ito niyakap. Ang mga plano ni Adam natupad na para sa kanyang pamilya dahil pagkatapos lang ng 1 taon, naging successful ang pagbangon niya sa naiwang negosyo ng ama sa tuluyang pagkalugi. Naging inspirasyon niya ang kanyang asawa at mga anak upang magpursige at syempre, hindi niya rin iyon makakayanang mag-isa kundi sa tulong ni Rome na kanyang kaibigan at sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Totoong bawat hirap na ating pagdadaanan sa buhay, nagiiwan sa atin ng marka. Tinuturuan tayo nito para matuto at mas lalo pang maging matibay sa kakaharaping bukas. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa at tiwala sa may kapal katulad ng nangyari sa kanya. At ngayon, masaya sila ni Athena, magkasama at nangakong magmamahalan habang buhay. Para kay Athena, wala silang hindi kakayaning dalawa habang magkasama.